Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 671 hanggang 680. Kabanata 671 hikayatin kang ibaba ang baril sa lungguhit isa. Sino ka? Nang makita ang isang nakamaskara na lalaking nakaitim na lumabas sa kwarto ni Fabian Percival, likas na inilagay ni Oren Beaumont ang kanyang kamay sa nakatagong kahon ng armas. Ito ay isang kritikal na oras. Kinailangan nilang maging lubhang maingat. Ito ang Five Lakes Clubhouse, ang kuta ni Fabian Percival. Kung ang isang salungatan ay lumitaw dito, walang makakalabas na buhay. Tuldok, anak, ipinapayo ko sa iyo na ilagay ang nakatagong kahon ng armas, sabi ni Devlin, nakasuot ng itim na trench coat at nakasuot ng itim na guwantes. Sa ilalim ng maskara, imposibleng makilala ang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit sa mga salitang iyon pa lang, naramdaman niya ang lahat ng nakakatakot na lamig sa silid. Itigil ang paglalaro ng iyong mga multo trick. Napalunok si Oren Beaumont, itinutok ang bibig ng nakatagong kahon ng armas kay Devlin, tanggalin mo ang maskara mo. Maraming may kakayahang empleyado ng Fabian Percival, at ang ideya ng pagtatanghal ng isang kudeta dito ay nagpabagabag sa kanya. Ano sa tingin mo ito? Dahan-daang naglabas si Devlin ng lason na itlog sa kanyang bulsa at nakangiting nagtanong, nakikilala mo ba ito? Baliw ka ba? Naramdaman ni Oren Beaumont ang lamig na damaloy sa kanyang gulugod, na iniwang tuyo ang kanyang bibig. Kung ang lason na itlog ay pinasabog, karamihan sa mga tao sa silid ay masasaktan, o mamamatay pa nga. Sinabi ko sa iyo na ilagay ang nakatagong kahon ng armas, sabi ni Devlin, isang nakatagong kahon ng sandata ang biglang lumitaw sa kanyang kabilang kamay. Whoosh! Napasigaw si Oren Beaumont nang bumagsak sa sahig ang nakatagong kahon ng sandata sa kanyang kamay. Patak ng patak, kasunod nito ang tunog ng dugong tumutulo sa lupa. Ibaba mo ang nakatagong kahon ng sandata, 10 segundo lang ang ibibigay ko sa iyo, walang emosyon pa rin ang boses ni Devlin na parang galing sa impyerno. 10, 9. Ang mga taong naruroon ay wala roon upang iligtas ang kanilang sarili sa kamatayan. Nang makita si Oren Beaumont na tumpak na tinamaan sa palso ng nakatagong kahon ng sandata, nagpalitan sila ng tingin bago inilagay ang kanilang mga nakatagong kahon ng armas sa kanilang paanan. Phew! Si Mr. Thornycroft ay nakahinga ng maluwag sa tanawing ito. Anong nangyayari dito? Nang marinig ang ingay ng mga nakatagong kahon ng armas, sumugod si Rocco Leocadia kasama ang kanyang mga tao. Fuck! Sinusubukan mo bang magrebelde? Sakupin mo sila. Nakita niya ang mga nakatagong kahon ng armas at ang katawan sa lupa, at ang kanyang kutis ay nagbago ng husto. Tumayo ka. Galit na sumigaw si Mr. Thornycroft, dalhin ang iyong mga tauhan at bantayan ang labas. Mr. Thornycroft, ang mga taong ito. Sabi ko tumayo ka. Itinuro ni Mr. Thornycroft, at maingat na umalis si Rocco Leocadia. Para sa pag-iingat, pinabantayan niya ang kanyang mga tauhan sa paligid. Kung may problema sa loob, maaari silang magbigay ng suporta anumang oras. Ngayon, maupo tayo at pag-usapan ito ng mahinahon. Tumayo si Mr. Thornycroft at tumingin kay Oren Beaumont, na nanginginig sa sakit, at iwinagayway ang kanyang kamay. Fox Miller, may mag-asikaso sa kanya. Oo, umalis si Fox Miller at, wala pang 5 minuto, nagbalik ng ilang doktor. Matapos ang isang mabilis na paggamot, si Oren Beaumont, kahit na nasa matinding sakit pa rin, ay tumigil sa pagdurugo. Mr. Thornycroft, hindi namin sinasadyang sumakay ngayon, ngunit gusto naming itanong kung maaaring buwagin ang supervisory department na ito. Itinuro ni Oren Beaumont ang bangkay sa sahig, at kailangan natin ng paliwanag para sa pagkamatay ng ating amo. Ang lalaki ay hindi pinatay ni Jerison Justin. Maya-maya pa, humakbang muli si Devlin, sinulyapan si Jerison Justin na halos mabugbog sa lupa, at bamantong hininga.
Maaari ko bang malaman kung sino ka? Nanlamig si Oren Beaumont nang makita ang lalaking nakaitim sa kanyang harapan. Lalo na sa ganoong kalapit, mas lalong tumindi ang kanyang takot. Devlin. Nang sabihin ang apat na salitang iyon, ang lahat ay likas na umatras. Sa kanilang mga puso, si Devlin ay isang demonyo. Mr. Devlin, alam kong si Jerison Justin ang tao mo, pero ngayon, sa totoo lang, may mga saksi na nagsasabing sila ang pumatay sa amo ko. Nang marinig na ang lalaki ay si Devlin, agad na nanginig si Oren Beaumont sa takot. Nauuna sa kanila ang reputasyon ng isang tao. Kung minsan, ang isang pangalan lamang ay sapat na upang baka ang isang grupo ng mga tao. Sino ang makapagpapatunay? Nanatiling walang malasakit ang boses ni Devlin, na walang anumang emosyon. Kasama ang kanyang mahiwagang imahe at ang nakakatakot na mga alamat tungkol sa kanya. Ang bahay ay napuno ng hangin ng takot. Ang kahoy, mapapatunayan ito ng kahoy, itinuro ni Oren Beaumont ang stretcher na may kahoy, nang paalis na si Jerison Justin, isang nakatagong kahon ng sandata ang tumama sa kahoy, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito namatay. At ang bato, pati si Liam, maaari ring magpatotoo si Jabari. Galit na itinuro ng mga kinatawan ng apat na partido ang apat na sugatang lalaki na nakahiga sa mga stretcher. Isa-isa, sabihin ang oras kung kailan ginawa ni Jerison Justin ang pagpatay, tumayo si Devlin sa itaas ng apat at nagtanong sa malalim na boses. Mga bandang 9:30 ng gabi. Pilit na sinagot ng kahoy ang buong lakas. Sigurado ka ba? Noong at that time nakikipag-inuman ako kasama si boss, tinignan ko yung oras pagpasok, hindi pwedeng magkamali. Magaling. Matapos makuha ang sagot, nilapitan ni Devlin ang tatlo pa at tinanong ang parehong tanong. 9:25, 9:37, 9:30. Sabay-sabay na sagot ng tatlo, na humalili sa isa't isa. Paanong nagkataon? Ang mga kamay ni Devlin, na nakasuot ng itim na guwantes, ay marahang naglapat bago siya humarap kay Fabian Percival, Mr. Thornycroft. Si Jerison Justin ay umalis sa iyong lugar sa 9:40. Tama. Dapat nariyan. Lumingon si Fabian Percival at tumingin kay Fox Miller, i-play ang surveillance footage mula sa Five Lakes Clubhouse. Lumapit si Fox Miller sa LCD TV, kinuha ang remote control, at direktang tinawagan ang video mula noon. Para sa mga kadahilan ng pangseguridad, ang buong surveillance footage ng Five Lakes Clubhouse ay maaaring tingnan mula sa silid ni Mr. Thornycroft. Pagkalipas ng 3 minuto, inilabas ni Fox Miller ang video mula sa oras na iyon. Mag-zoom in. Pagkatapos magsalita ni Mr. Thornycroft, agad na lumapit ang imahe. Napakalinaw sa screen. Si Jerison Justin ay umalis sa Five Lakes Clubhouse kasama ang kanyang mga tauhan ng eksakto sa 9:40. Paano ito posible? Hindi makapaniwalang bulalas ni Oren Beaumont. Talagang nagkataon lang iyon, lumapit si Devlin sa kanila at malamig na sinabi, si Jerison Justin ay dumating dito ng alas 9, at pagkatapos ng aming pagpupulong, eksaktong 9:40. Kaya sinasabi mo na habang naririto si Jerison Justin, nagawa niyang ilabas ang apat na amo mo ng sabay-sabay, at pagkatapos ay bumalik dito sa maikling panahon para tapusin ang pulong at umalis. Nang sabihin niya iyon, natigilan ang lahat. Hindi sila tanga. Ang apat na patay na amo ay napakalayo, hindi posible na maabot silang lahat sa loob ng ilang minuto. Mga idiot. Whoosh! Biglang sumipa si Devlin ng malakas, pinatumba si Oren Beaumont sa lupa. Ang mga taong pinatay ni Jerison Justin ay espesyal na inaprubahan ko lahat. Kung wala ang utos ko, hindi siya papatay ng isang tao nang walang dahilan. Tapos mali ang nakita nila. Bagamat nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib si Oren Beaumont, hindi pa rin niya maintindihan ang nangyari. Imposibleng magkamali ang apat na empleyado ng sabay. Nakarinig ako ng mga taong dalubhasa sa pagbabalat kayo. Napakabuti kaya nilang tumayo sa harap mo at hindi mo ako makikilala. Tumayo si Devlin, tahimik sa loob ng 5 segundo. Mr. Thornycroft, mag-iimbestiga ako kaagad, aniya, ang kanyang tono ay may bahid ng pagkabalisa. Mabuti. Ikinaway ni Mr. Thornycroft ang kanyang kamay at sinabi kay Oren Beaumont at sa iba pa, kayong lahat, bumaba. Hindi ko nais na maulit ang mga kaganapan ngayon. Salamat,
Mr. Thornycroft. Bumangon si Oren Beaumont sa lupa at nagmamadaling pinaalis ang mga empleyado. Boss, ano ba talaga ang nangyari ngayon? Pagkatapos umalis sa Five Lakes Clubhouse, sumunod ang mga empleyado sa likod ni Oren Beaumont, na binomba siya ng mga tanong. Paano ko malalaman? Si Oren Beaumont ay puno ng galit ngunit walang ideya kung paano ito ilalabas. Ang kanyang palso ay pumipintig sa sakit, at balak niyang pumunta sa ospital para sa paggamot. Boss, may tao sa unahan. Maya-maya lang ay may sumigaw, at ang atensyon ng lahat ay natuon sa figurang nasa bakana ng eskinita sa unahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 672 Pagbisita ng Pamilya Roosevelt sa Lungguhit 1. Kakabalik mo lang ba mula sa lugar ni Mr. Thornycroft? Nakita ng ilang tao sa di kalayuan si Oren Beaumont at ang kanyang grupo at tumawag sila. Mayroon lamang isang Five Lakes Clubhouse dito, kaya nang hindi nahulaan, tiyak na si Oren Beaumont at ang iba pa ay lumabas mula sa clubhouse. Tama, nandito ka rin ba para makita si Mr. Thornycroft? Sagot ng isa sa mga empleyado ni Oren Beaumont. Oo, nalaman namin na ang empleyado ni Caden Cook na si Oren Beaumont ay patay sa ilalim ng Sky Bridge, at gusto naming iulat ito kay Mr. Thornycroft. Tuldok-tuldok-tuldok, mabilis na kumilos ang mga tao sa kabila dahil madilim, at hindi nakikita ng lahat ang mukha ng isa't isa. Sino ba ang minumura mo? Malakas na nagmura ang isa sa mga empleyado ni Oren Beaumont. Nakatayo sa tabi niya ang amo niya, hindi ba ito isang jinx? Ano ang sinabi mo? Kinumpirma ng aming mga tao na ang namatay na lalaki ay si Oren Beaumont. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Ang mga tao sa kabilang panig ay tila napagtanto na may mali. Paf! Sa susunod na sandali, si Oren Beaumont, na nasa malapit, ay nagtulak ng kutsilyo sa puso ng lalaki. Ikaw, ang lalaki, nang makita si Oren Beaumont, ay may gulat sa kanyang mga mata. Ang mga taong ito ay nagpapanggap sa ating mga kapatid, alagaan natin sila ng malamig na bakal. Inilabas ni Oren Beaumont ang kutsilyo, na nagpakita ng isang pahiwatig ng isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Kuwit, boss, gumawa na ang panig ni Ivan Reid. Good, let them bite each other. The more magulo, the better. Dapat ba akong magdagdag ng higit pang panggatong sa apoy? Mas mainam na magbuhos ng mantika. Pagkatapos ng tawag kay Aaron Jackson, umupo si Julius Reed sa sofa sa bahay, tahimik na nakatingin sa hairpin sa kanyang kamay. Isabella Worm, ikaw ba talaga? Bulong niya sa sarili. Pakiramdam niya ay bumalik siya 3 taon na ang nakakaraan, sa bisperas ng mapagpasyang labanan sa tuktok ng bundok na nalalatagan ng nyebe. Pero naniniwala ako, inosente ka. Habang sinasabi niya ito, puno ng paninindigan ang mga mata ni Julius Reed. Asawa, ano ang hawak mo? Sa sandaling ito, si Kella Radcliffe, na nakasuot ng maluwag na pajama at may hawak na isang plato ng mga strawberry, ay umupo sa tabi ni Julius Reed. Para sa'yo, ngayon lang ako nakabili. Ngayong kilala na ni Julius Reed ang may-ari ng hairpin, hindi na kailangang itago ito. Ang pagpapanatili nito kay Kella ay maaaring maging kapaki-pakinabang kung nahaharap siya sa panganib sa hinaharap. Mukhang hindi ito mura. Tiningnan itong mabuti ni Kella sa kanyang kamay, pagkatapos ay inilagay ito sa kanyang ulo. Mukhang maganda ba ito? Maganda. Tunay na tumanggaw si Julius Reed mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ay tunay na maganda. Bukas, kailangan kong dumalo sa isang piging, sasamahan mo ba ako? Humajijek si Kella, pumitas ng strawberry at inilagay sa bibig niya. Anong piging? Hindi ka pa ba nakakapagbakasyon? Dahil malapit na ang bagong taon, tungkol saan ang lahat ng ito? Nagtaas ng kilay si Julius Reed at inabot ang phone niya. Asawa, anong ginagawa mo? Medyo kakaibang tanong ni Kella. Tatawagan ko si Itay Huntington at tatanungin kung ano ang ginagawa ng babaeng ito ngayon. Malungkot na sabi ni Julius Reed. Ito ang pamilya Roosevelt mula sa Amerika, gusto nilang pumunta sa Gonzales City at pag-usapan ang pakikipagtulungan sa aming alyansa sa negosyo. Bilang pangkalahatang tagapamahala ng alyansa, natural, kailangan kong naruroon. Inagaw ni Kella ang kanyang telepono at inihagis ito sa sofa. Darating din si Itay Huntington, ngunit nag-aalala siya na baka may lihim silang motibo, kaya hiniling niya na sumama ka sa akin.
Ang deal na ito ay talagang siguradong panalo. Walang magawang umiling si Julius Reed, nakasandal sa sofa, sweldo ka, pero sa huli, pareho tayong nagtatrabaho para sa kanya. Teka, sinabi mo bang Roosevelt? Oo, ang pamilyang Roosevelt mula sa Amerika, mga mayayamang tycoon. Kaya't lubos naming pinahahalagahan ni Itay ang pagkakataong ito. Tumanggaw si Kela na walang kahit katiting na mali. May problema ba? Hindi. Kaya lang, mukhang kawili-wili ang pangalan. Tumayo si Julius Reed, nag-inat ng tamad, at naglakad patungo sa balkonahe. Matulog ka na, misis, magpapahangin ako. Baliw ka. Mapanuksong sambat ni Kela at bumalik sa kwarto bit-bit ang plato ng strawberry. Minsan sa balkonahe, kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono at tinawagan si Beckett Carmichael na nasa malayong lungsod. Sa umpisa, nang bugbugin nila si O'Dingle sa Southern Seas Hotel, tila nasangkot ang pamilya Roosevelt. Kahit malalim na ang gabi, 5 segundo lang ay sinagot ni Beckett Carmichael ang telepono. Mr. Reed, may emergency ba? Masyadong nagmamadali ang boses ni Beckett Carmichael, malinaw na iniisip na ito ay isang kagyat na bagay nang makita ang tawag sa gabi. Ang pamilyang Roosevelt, Magbell. Ang mga taong napatay mo sa bangka ilang araw na ang nakalipas ay ang mga shadow warriors na tinanggap ng pamilya Roosevelt. Ano na, darating na ba sila? Darating sila, ngunit bukas sa pagkakataong ito. Nais ng mga Roosevelt na talakayin ang negosyo sa Gonzales City Business Alliance. Tingnan ang bagay na ito para sa akin. Magtiwala ka, makukuha ko ang mga resulta para sa iyo sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Julius Reed sa balkonahe ng mansyon, nakatingin sa mabituing kalangitan. Lungsod ng Gonzales, bakit siya pumunta dito in the first place? May nagplano ba sa likod ng mga eksena, o may iba pang dahilan? Napakalawak ng China, at ang Gonzales City ay isang maliit na lungsod sa baybayin. Libu-libong kilometro ang layo mula sa punong tanggapan ng 10,000 Mountain Alliance. Paano siya nalaman ni Aaron Jackson? At ang misteryosong taong biglang sumulpat noon, ang gumising sa kanyang alaala. Sino yun? 3 taon. 3 taon. 3 taon. Si Julius Reed ay nakaramdam ng hindi matiis na sakit ng ulo. Parang may matulis na kutsilyong dahan-daang tumutusok sa kanyang ulo. Sa bandang huli, aalamin ko ang katotohanan. Napasandal siya sa dingding, panay ang tingin sa mga bituin sa langit. Samantala, ang Dragon King ring sa kamay ni Julius Reed ay nagbuga ng matinding kislap. Kuwit, buhay pa ang Dragon King. Malalim sa kabundukan, sa loob ng isang palasyo. Isang matandang lalaki, na nakikita ang kumikislap na ilaw sa dingding, ay nakatayong nagyelo sa kinatatayuan. Hindi ito maaaring mangyari. Namatay siya 3 taon na ang nakakaraan. Sa isang marangyang vilya sa isang tiyak na lungsod. Isang lalaking may isang mata, nakatingin sa kumikinang na kristal sa mesa, na mutla sa sukdulan. Mabilis, magpadala ng isang tao upang suriin. Dapat nating malaman kung ang hari ng dragon ay patay o buhay. Sa isang maliit na isla, isang blonde-haired, blue-eyed na binata, matapos makita ang liwanag ng bituin, ay bumagsak sa lupa. Ngayong gabi, ang mundo ng mga martial artist ay nakatadhana na walang tulog. Kuwit, gayunpaman, si Julius Reed sa Gonzales City ay ganap na walang kamalayan. 19 na minuto pagkatapos ng tawag kay Beckett Carmichael. Direktang ipinadala ang isang email sa kanyang telepono. Ang email ay naglalaman ng lahat ng kaalaman tungkol sa mga Roosevelt na darating sa China para sa mga talakayan sa negosyo. Ang kinatawan para sa mga pag-uusap ay pinangalan ng Roosevelt Child, ang ikatlong anak ng pinuno ng angkan ng pamilya Roosevelt. At kasama niya ang 2 highly skilled bodyguards. Ang paglalakbay ng pamilya Roosevelt ay may 2 layunin, ang isa ay upang ipaghiganti ang pambubugbog kay O'Dingle, at ang isa ay upang pag-usapan ang isang proyekto. Ano ang proyektong iyon, kahit na may mga kakayahan si Beckett Carmichael, ay nanatiling hindi alam. Napakahiwaga noon. Nakuha ng huling linya ang atensyon ni Julius Reed. Noong araw, sa Amerikas, sa suporta ng pamilya Roosevelt na unti-unting pinalago ni Fabian Percival ang kanyang negosyo. Ang dalawa ay nagbahagi ng hindi malinaw na relasyon. Sa makatuwid,
Ang pagdating ni Fabian Percival sa Gonzales City ay maaaring hindi kasing diretsyo ng tila. Ang mga bagay ay nagiging mas kawili-wili. Sabi ni Julius Reed, habang tinitingnan ang impormasyon sa telepono, isang kurba ang namumuo sa sulok ng kanyang bibig. Noon lang, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Aaron Jackson. Tumalikod si Oren Beaumont at kinuha ang mga tauhan para samahan ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 673, ang Grand Scheme ng 200 taon sa Lungguhit Isa. Banal na sugo. Sa 4 AM, sa Five Lakes Clubhouse. Lumuhad sa lupa sina Fabian Percival at Devlin. Sa harap nila ay nakatayo ang isang lalaking taga-silangan na may walang pakialam na ekspresyon. Nasa 20s ang lalaki, ngunit may lamig sa mukha na hindi katumbas ng edad niya. Bago ang lalaking ito, parehong si Fabian Percival, na nakipaglaban sa hindi mabilang na mga paghihirap sa mga dekada, at ang tusong Devlin ay lubos na magalang. Tuldok, kahit na may bahid ng gulat. Ang iyong pagganap ay lubhang nabigo sa matrona, mahinang sabi ng lalaki habang casual niyang inaayos ang kanyang cuff. Sa huling pagpupulong, may nagpropose na napalitan kayong dalawa ng iba. Banal na sugo. Ang takot ay nakasulat sa buong mukha ni Fabian Percival, at maging ang kanyang pananalita ay naging medyo slurred. Kapag sila ay naging inutil, ang tanging naghihintay sa kanya ay kamatayan. Ang palitan ay sinadya na ipadala sa kanilang kamatayan. Huwag magpanik, naiinip na sinabi ng lalaki, napigilan ko na ang panggigipit para sa iyo, ngunit mayroon ka, higit sa lahat, 3 buwan pa. Salamat, Holy Envoy. Nagpakawala ng mahabang hininga si Fabian Percival, namumula na ngayon ang mukha niya. 3 buwan. Tama na iyon. Sa loob ng 3 buwan, kaarawan na ng matrona, sabi ng lalaki habang siya ay tumalikod at mabilis na umalis sa Five Lakes Clubhouse, na nag-iwan lamang ng isang boses. Kung hanggang ngayon ay hindi mo pa nahanap ang kailangan ng matrona, hindi na kita maliligtas. Huff. Pagkaalis ng lalaki, bumagsak si Fabian Percival sa lupa. Bumangon siya ng 3 AM para pumunta sa airport para sunduin ang isang tao at ngayon ay wala man lang kahit katiting na antok. Ang naramdaman niya ay walang katapusang takot. Devlin, meron ba, may pag-asa pa ba tayo? Sa sandaling ito, sa unang pagkakataon, ipinakita ni Fabian Percival na minsang itinuring ang kamatayan ng walang takot, ang pagod ng isang matanda. Kung tutuusin, tumatanda na siya. Hindi na siya ang mapangahas at adventurous na kabataan noon. Sa nakalipas na dekada, naisip ni Fabian Percival na lumaban. Ngunit ang kapangyarihan ng matrona ay napakalawak, hindi siya nang ahas na aliwin ang kahit isang pag-iisip ng paghihimagsik. Mula nang dumating siya sa Amerika, napagmasdan niya ang pagbagsak ng maraming malakas na tao. Marahil, nagsimulang magugat ang takot mula sa sandaling iyon. 20 taon nang naghihintay ang matrona. 20 taon na ang nakalilipas, sa ika-10 pagkakataon, nakatanggap siya ng biyaya ng isang Panginoon upang manatiling buhay hanggang ngayon. Dahan-daang tumayo si Devlin mula sa lupa, nakatalikod kay Fabian Percival, nabuhay ang matrona sa loob ng 10 ganoong yugto ng 20 taon. Ngayon, ayaw na niyang mapilitan pa. Pero kami, isang masakit na tingin ang sumilay sa mga mata ni Fabian Percival. Wala tayong pagpipilian. Tumalikod si Devlin at tinulungan si Fabian Percival na bumangon mula sa lupa. Lahat ng tao ay natatakot sa kamatayan, ngunit natikman ng matrona ang tamis ng buhay na walang hanggan, hindi niya ito kusang ibibigay. Ngunit sa Gonzales City ba talaga ang sikreto sa buhay na walang hanggan? Si Fabian Percival ay dumungaw sa bintana at bumulong sa sarili, mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Ang matrona ay nagpadala ng napakaraming tao upang hanapin ang katotohanan ng buhay na walang hanggan, ngunit sa huli, bakit ito itinuro sa Gonzales City? Gonzales City. Sandaling natigilan si Devlin, pagkatapos ay tumawa siya, nang napilitan kang umalis sa Gonzales City, ang matrona ang nasa likod ng pagpaplano. Sa unang pagkakataon na natikman niya ang tamis ng buhay na walang hanggan, nagsimula na siyang maglatag ng kanyang mga plano. Ano? Namutla ang mukha ni Fabian Percival. Sa oras na iyon, hindi pa niya nakikilala ang matrona. Hindi niya alam ang nakakatakot na pag-iral na ito. Dahil ang nagpaplano ng pag-aalsa na iyon, ay ako. Hindi pinansin ang pagkagulat sa mukha ni Fabian Percival,
Lumakad si Devlin palayo sa Five Lakes Clubhouse habang ang mga kamay ay nakapulupot sa likod niya. Ang larong ito ng chess ay nilalaro sa loob ng 20 taon. Bagamat ako ay isang tagaplano, ako rin ay isang piraso sa laro. Fabian Percival, ito ang iyong kapalaran. Kuwit, si Julius Reed ay nanaginip. Sa panaginip, siya ay hinahabol ng hindi mabilang na mga tao. Gusto niyang lumaban, ngunit nanatiling pinipigilan ang lakas sa kanyang katawan. Hanggang sa, sinipa siya ni Keller Radcliffe. Sa halos 4 na taon, si Julius Reed ay hindi pa nakatulog ng mahimbing. Bilisan mo, ang mga tao ng pamilya Roosevelt ay bibisita sa Business Federation Headquarters Building sa alas 10, at ang piging ay magsisimula sa oras sa alas 11:30. Nakabihis na si Keller Radcliffe at nakaupo sa kama habang pinapanood si Julius Reed. Anong oras na? Humalukip-kap na kinuha ni Julius Reed ang kanyang cellphone at hindi napigil ang sumigaw, "Damn! Alas 9 na. Paano ako nagising ng sobrang late?" Karaniwan, madyay gising siya bago mag-alas 6. Pero ngayon, diretso ang tulog niya hanggang alas 9, kahit buong magdamag siyang binabangungot. Nang bumangon siya mula sa kama, nakita niya ang ilang mga mensahe sa kanyang telepono. Isa sa kanila ay ipinadala ni Beckett Carmichael sa alas 8:30. Ang buod ay nagpadala na ang pamilya Lopez ng mga tao mula sa kabisera para humingi ng hustisya para kay Derek Lopez. Si Jennifer Lopez ay bumalik din sa kabisera ng magdamag, malamang na natapos na. Ang isa pang mensahe ay mula kay Aaron Jackson. Nang tumalikod sa kanila si Orren Beaumont, dinala niya ang marami sa mga orihinal na empleyado, na lubhang nagpapahina sa lakas ni Fabian Percival. Upang papurihan ang pagkilos na ito ng pagbabalik sa tamang landas, gumawa si Aaron Jackson ng eksepsyon upang muling gamitin si Orren Beaumont sa isang mahalagang posisyon sa kanyang sariling mga tauhan. Dadalhin niya siya kahit saan siya magpunta, upang ipakita ang kanyang sariling pagkabukas palad at kagandahang loob. "Tara, mail late na tayo," Keller Radcliffe urged mula sa gilid. "Sige, okay. Ibinaba ni Julius Reed ang kanyang cellphone, gumulong sa kama, naghilamos ng mukha, at nag-toothbrush. 10 minuto bago magsimula ang piging. Si Julius Reed ang nagmaneho ng kotse, dinala si Keller Radcliffe sa Five State International Building. Ang Five State International Building na itinayo ni Itay Huntington ay isang komprehensibong gusali ng negosyo. Ang itaas na palapag ay binubuo ng mga opisina, at sa ibaba ay isang malaking shopping mall complex. Dahil ito ay matatagpuan sa mga suburb at ang mga nakapaligid na gusali ay hindi pa ganap na binuo, isang malaking restoran lamang ang bukas para sa negosyo. Madalas pumunta rito ang mga empleyado ng Business Federation para kumain, at natanggap din dito ang mga bisitang customer. Ngayon, dahil sa pangangailangang aliwin ang pamilya Roosevelt, binigyan ito ng malaking kahalagahan ni Itay Huntington. Nagsabit ng mga banner sa labas, at ang LCD screen ay nagpakita ng mga welcome message sa parehong Chinese at English. Mayroon ding isang pangkat ng mga bumati na nakatayo ng maayos sa pasukan. Isang napakagandang display, nakangiting sabi ni Julius Reed sabay iling. Sila ang pamilyang Roosevelt, isang malaking financial consortium mula sa Amerikas. Sinulyapan siya ni Keller Radcliffe, "Mag-ingat ka sa sasabihin mo mamaya, huwag mo silang saktan. Huwag kang mag-alala, kung may mga offense na dapat gawin, matagal na itong nangyari." Sabi ni Julius Reed na may ngiti sa labi. Noong hawak niya ang Night Sword at pinatay ang batch ng Shadow Warriors sa bangka, nag-cross na ang landas ng 2 panig. Nasa ikalawang palapag ang restaurant. Habang paakyat sila sa elevator, nakita nila si Itay Huntington na nakasuot ng maapoy na pulang changsam, nakikipag-chat sa ilang Amerikano. Ang isa sa kanila ay may blonde na buhok at asol na mga mata, at mukhang nasa 20s. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang taga-silangan at isang itim na lalaki. "Kella, ipapakilala kita." Nang makita sina Keller Radcliffe at Julius Reed na naglalakad, ngumiti si Itay Huntington at nagsimulang magsalita, "Ito ang young master ng pamilya Roosevelt, si Roosevelt Child." Pagkatapos sabihin iyon, ipinakilala niya sa kanila si Chopper, "Ito ang general manager ng Business Federation namin, si Keller Radcliffe. At itong nasa tabi niya ay ang driver niya, si Julius Reed." Julius Reed,
Nang marinig ang pangalang iyon, bahagyang kumunat ang noo ni Chopper. Magkakilala ba kayo? Ang ganoong detalye ay natural na hindi nakaligtas sa mga mata ni Itay Huntington. Hindi. I just find the name quite interesting, sabi ni Chopper na may magalang na ngiti, at ipinakilala rin niya, ito ang bodyguard ko, si Jay King, na kilala bilang King of Fighters. At ito si O'Dingle Keller, kapatid din ng may-ari ng Northern Restaurant. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 674, Isang Friendly Handshake sa Lungguhit Isa. Julius Reed, natutuwa akong makilala ka. Iniabot ni O'Dingle Keller ang isang kamay, ang kanyang puot ay natatakpan ng kanyang hindi gaanong matatas na wikang Hwasiya. Sinabi ng kanyang bibig na siya ay nasisiyahan, ngunit ang kanyang puso ay halos puno ng puot kay Julius Reed. Ang pamilyang O'Dingle ay sumunod kay Roosevelt sa loob ng maraming taon, na pinangangalagaan ang negosyo ng pamilya Roosevelt sa ibang bansa. Ngayon ang kanyang sariling kapatid ay malubhang nasugatan, at ang kaaway ay nasa harapan niya, paano matutuwa si Keller? Kung hindi dahil sa panghihimasok ni Chopper, gusto niyang suntukin hanggang mamatay ang mukhang marupok na taga-silangan na ito. Tuldok, masayang masaya din akong makilala ka. Sumagot si Julius Reed na may magalang na ngiti, ngunit hindi niya nakipagkamay kay Keller. Itong si Mr. Reed na ito ay tila hindi masyadong nagbibigay ng mukha sa ating pamilya Roosevelt, Nang makita ni Chopper ang walang pakialam na ekspresyon ni Julius Reed, mapanuksong sabi kay Itay Huntington. Julius Reed, huwag masyadong bastos kapag may nag-alok sa iyo ng handshake. Nagmamadaling sinabi ni Itay Huntington na may apologetic na ngiti, ang aming empleyado ay prangka at hindi alam ang mga patakaran. Hindi nila kayang masaktan ang Roosevelt Consortium, isang pangunahing grupo sa pananalapi sa Amerikas. Kung talagang maabot ng Business Alliance ang isang pakikipagtulungan sa Roosevelt Consortium, maaari silang kumita ng malaking tubo sa hinaharap. Sasamantalahin din nila ang pagkakataon na lumakas at mas makapangyarihan. Sige na. Inabot ni Julius Reed ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan si Keller. Oh, Mr. Reed, I'm really happy, panimula ni Keller, puno ng ngiti ang mukha hanggang sa biglang naging kulay berde. Isang handshake, gusto lang niyang ilabas ang galit niya. At gusto rin ni Chopper na ilagay si Julius Reed sa pwesto niya. Ngunit, minamaliit nila si Julius Reed. Si Keller, na balak sana'y durugan ang kamay ni Julius Reed, ngayon ay may suot na ekspresyon ng hindi matiis na sakit sa kanyang mukha. Ang lakas ng ibang lalaki. Mr. Keller, masama ba ang pakiramdam mo? Medyo curiosity na tanong ni Julius Reed, ang mukha mo, bakit naging berde? Magiging berde ang kamay ng sino mang madudurog, hindi ba? Ngunit ang tanging nasabi niya ay, hindi ako sanay sa mga lokal na kondisyon. Ang hangin sa Gonzales City ay medyo malakas. Si Keller, na kanina lang puno ng pride, ngayon ay parang may iyak na. Sakit, masakit sa puso. Sa iyong bansa, kaugalian ba na makipagkamay ng ganoon katagal? Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Julius Reed. Tama na. Ang mga kalamnan sa mukha ni Keller ay patuloy na kumikibot, malinaw na hindi na makahawak ng mas matagal. Gusto na niyang bumitaw, pero sobrang higpit ng hawak ni Julius Reed, paano siya makakaalis? Tawagan natin ito kahit na. Sa sandaling iyon, lumapit si Jay King at malamig na sabi. Isang lamig ang bumungad sa kanyang mga mata. Basag. Biglang nagpalakas ng lakas si Julius Reed, saka dahan-daang bumitaw sa pagkakahawak sa kamay ni Keller. Napasinghap ng mariin si Keller, umbok ang mga ugat sa ulo. Nabasag ang buto ng kamay niya. Kung hindi para sa mga taon ng pagsasanay na huwad sa kanyang bakal na kalooban. Sisiga na sana siya sa sakit dahil sa pagkakahawak na iyon. Kuya, masama ba ang pakiramdam mo? Tumingin si Julius Reed kay Keller na may kakaibang tingin, nag-abot ng kamay na para bang sasaluhin siya. Hindi, walang problema. Mabilis na binawi ni Keller ang kanyang kamay. Desperado niyang pinigilan ang sakit sa loob niya, mahina ang boses habang sinasabi niya, salamat sa kabaitan mo, kailangan kong gumamit ng banyo. Ngayon kailangan niyang lunukan ang kanyang mga ngipin sa kanyang lalamunan. Sino ang nagtanong para dito, na nagalit sa lalaki mismo?
Hindi niya inaasahan na ang pagtatangkang magnakaw ng manok ay haantong sa pagkawala ng bigas. Sandali, si Julius Reed ay humakbang pasulong, direktang hinawakan ang braso ni Keller, at pilit siyang hinayla pabalik. Kumabog ang puso ni Keller sa sakit, at halos himatayan siya. Anong ginagawa mo? Si J. King ay gumawa ng isa pang hakbang pasulong, nagpalabas ng napakalakas na presensya. Kung si Julius Reed ay nangahas na saktan si Keller, hindi siya magsasawang gumawa ng hakbang sa publiko. Nandoon ang banyo, itinuro ni Julius Reed ang likuran niya at nakangiting sinabi, "Kuya, mali ang landas mo. Gusto ko lang ituro ito." "Salamat, salamat." Basang-basa ng pawis ang noo ni Keller na tumulo sa kanyang mga mata at naging medyo malabo ang lahat. "Bahala ka." Tinapik siya ni Julius Reed sa balikat. "Magkita tayo mamaya." "Magkita tayo mamaya." Nagmamadaling tinungol ni Keller ang banyo, hindi napigilan ang mahinang dagandong. Holy shit! Sinong gumagawa ng ganyang racket na nagtatapon? Natatakot ako. Sa susunod na stall, nagkaroon muna ng splash ng isang bagay na mabigat na tumama sa tubig, na sinundan ng mga tunog ng pangingisda ng isang bagay mula sa tubig. Fuck! Galit na, pinandilatan ni Keller ang stall kung saan nagmumula ang ingay na may pulang mata. Hindi kaya ni Julius Reed. Paano kung hawakan kita? Mga kababayan sa livestream, nagkaroon ng kaunting aksidente ngayon lang. Ngunit huwag mag-alala, nakuha ko ang aking telepono. Kahit na hindi ito ang parehong oras, ito ay ang parehong banyo. Ngayon, muli akong mag-livestream para sa lahat. Whoosh! Bago natapos ng broadcaster sa loob ang kanyang pangungusap, sumipa si Keller ng galit na galit. Dinurog niya ang pinto ng Cub-8. Pumalakpak. Array. Hindi pinapansin ang mga hiyawan sa likod niya, naglabas si Keller ng isang maliit na bote ng gamot at, lumaban sa matinding sakit, nilunok ang laman nito. "Boss, kailangan ko nang pumunta sa ospital. Lahat ng buto sa kamay ko ay nabasag. Mag-ingat kayo." Nagpadala siya ng mensahe kay Chopper gamit ang kanyang telepono at mabilis na umalis sa 5 State International. Kung hindi siya nakarating kaagad sa ospital, malamang na mawalan siya ng kamay. Sa sandaling iyon, si Roosevelt Child. Nakaupo sa isang upuan, nakikipag-chat kay Itay Huntington tungkol sa isang alyansa sa negosyo na may ngiti. Nang makita niya ang mensahe ay naging malungkot ang kanyang ekspresyon. "Mr. Chopper, may problema ba?" Nang mapansin ang kakulangan sa ginhawa ni Roosevelt Child, nagtanong si Itay Huntington. "Walang seryoso, malamang, medyo gutom lang ako." Mabilis na nagiba ang ekspresyon ni Chopper at ngumiti habang ipinasa ang telepono kay J. King. "Umupo ka na, kain na tayo." "Okay, young master." May bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni J. King ngunit agad ding nawala. Alam na alam niya ang mga kasanayang taglay ni Keller. Ang pagpapadala kay Keller para makipagkamay kay Julius Reed ang eksaktong plano niya. Gustong suriin ni J. King ang lakas ng kalaban. Akala niya ay magiging patas ang laban, ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakalakas ni Julius Reed. "Nga pala, may kasama akong kaibigan." Ngumiti si Chopper kay Itay Huntington. "You won't mind, right?" "Syempre hindi." Dumampot si Peter Huntington ng isang baso ng red wine, ngumiti ng matamis. "Kaibigan ko ang kaibigan mo. Papasukin mo siya." Tumanggo si Chopper, agad namang tumayo si J. King at umalis. Makalipas ang kalahating minuto, pumasok si Fabian Percival kasama niya. Fabian Percival. Nang makita siyang pumasok sa restaurant, biglang kumislap ng malamig na liwanag ang mga mata ni Itay Huntington. 2 beses siyang inilagay ni Fabian Percival sa mortal na panganib. Sa unang pagkakataon, muntik pa nga siyang i-violate ni Alonzo Dragon. Ang sama ng loob na ito, hindi malilimutan ni Itay Huntington. "Miss Huntington, nagkita tayong muli." Pumasok si Fabian Percival na nakaakbay ang mga kamay sa likod, yumuko ng malalim sa harap ni Chopper, at saka dahan-daang umupo. "Siya, kaibigan mo ba?" Tumingin si Itay Huntington kay Chopper, nagsimulang pag-isipan ang kanyang mga intensyon. "Syempre." Nagkunwaring nagulat si Chopper. "Miss Huntington, magkakilala kayo." Higit pa sa pagkakakilala sa isa't isa, ito ay malalim na nakaukit sa aking memorya. Pinigilan ni Itay Huntington ang galit sa kanyang puso, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang hindi magmukhang masyadong mapusok.
Sa sandaling iyon, nakatanggap si Julius Reed ng mensahe mula kay Aaron Jackson. Dumating na sa Gonzales City ang mga miyembro ng pamilya Lopez. Lalabas ako at tatawag, patuloy kayong lahat sa pakikipag-chat. Tumayo siya at binigyan ng kakaibang ngiti si Fabian Percival. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 675 Pagtuturo kay J. King na maging isang tao sa lungguhit isa. Markang Paywa. Pagbalik ni Julius Reed, nakahain na ang mga ulam. Kakaiba ang atmosphere sa table. Si Fabian Percival at Itay Huntington ay nakaupo malapit sa isa't isa, ngunit pareho silang nakasuot ng nakamamatay na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Roosevelt Child naman ay may ngiti sa labi at masayang nakikipagkwentuhan kasama si J. King sa kanyang tabi. Si Kella Radcliffe ay kumakain mag-isa sa katahimikan. Tuldok-tuldok-tuldok. Ang talakayan sa negosyo, na naging sapat na maayos, ay naging mas matindi sa biglaang pagsulpot ni Fabian Percival. Ang dining table ay sinisingil ng tensyon. Mr. Reed, itinaas ni Chopper ang kanyang baso at malumanay na inikat ito ng nakangiti. Narinig ko na pinagpatungan mo ng kamay si O'Dingle, ang may-ari ng Northern Restaurant, totoo ba iyon? Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang lahat ng nasa mesa ay tumigil sa kanilang mga paggalaw gamit ang kanilang mga kagamitan. Ang insidente ng pambubugbog ni Julius Reed kay O'Dingle ay nasaksihan mismo ni Itay Huntington. Bagamat hindi narinig ni Kella Radcliffe ang tungkol dito, dahil sa tono ng kabilang partido, nahulaan niya na ang kanyang asawa ay nagdulot ng ilang problema. Lahat ng mata sa mesa ay nakatuon kay Julius Reed. Sino nagsabi sa'yo niyan? Ibinaba ni Julius Reed ang kanyang chopstick at marahang pinunasan ang kanyang bibig. O'Dingle, sagot ni Chopper, na sinalubong ang kanyang tingin na may bakas ng panghahamak sa kanyang mga mata. Isang bansang bumpkin mula sa Gonzales City, nang ahas na makipag-usap sa isang tao mula sa pamilya Roosevelt na tulad nito. Ano ang silbi ng kakayahang lumaban? Sino sa mga bodyguard ng mga empleyado niya ang hindi makakalaban? Sa harap ng pera, walang sino man ang maaaring tumayo ng matatag. Hindi ba't maling paratang iyon? Napatayo si Julius Reed na medyo naiinis, bilang isang masunurin sa batas na mamamayan, kung ako ay sir-on ng ganito, hindi ba masisira ang aking reputasyon? Nang makita ni Chopper ang kanyang ekspresyon, hindi napigilan ni Chopper na kumunat ang kanyang mga kilay. Medyo magaling sa paglalaro ng biktima, ha? Ngunit pagkatapos, na may malamig na tawa, sinabi niya, Mr. Reed, maaari kong dalhin si O'Dingle dito, at malalaman kung may sinaktan ka o hindi. Mga walang basehang akusasyon, sabi ni Julius Reed na may masamang mukha. Paano kung sinabi kong sinaktan ako ni Young Master Chopper, aaminin mo ba? Gaano ka walang galang? Paano ka nakikipag-usap kay Young Master Chopper? Nanlamig ang mga mata ni J. King, nagsasalita na parang may talam ng kutsilyo. Whoosh! Ibinagsak ni Julius Reed ang kamay sa mesa at lumapit kay J. King. Mr. Reed, anong ginagawa mo? Maingat siyang pinagmamasdan ni Chopper, baka sa kanyang mga mata ang takot. Smack! Bago pa sila makapag-react, sinampal ni Julius Reed si J. King sa mukha. Ikaw, isang lingkod, naiintindihan mo ba ang mga patakaran? Tiningnan niya ang galit na si J. King at mahinahong nagsalita, kausap ko si Young Master Chopper. Bilang bodyguard, hindi mo ba nalilimutan ang iyong lugar? Mr. Reed, pinagmasdan ng mabuti ni Chopper ang ekspresyon ni J. King, ngunit agad siyang siniraan, medyo walang galang iyon. Walang galang. Lumingon si Julius Reed, humarap kay J. King na nakakuyom ang kanyang mga kamao, our business cooperation is built on fairness. If you think that a bodyguard can instruction me around, then the people of the Roosevelt family must lack good breeding. At hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay, tumingin siya kay J. King, sa loob ng alyansa ng negosyo, sina Itay Huntington, Kella Radcliffe, at ako ang tatlong pinakamaimpluwensyang tao. Ikaw, nagsalita si Chopper nang may pagtataka, hindi ba? Ako ang presidente. Hindi mo ba narinig ang isang dominanteng presidente? Nakangiting tumingin si Julius Reed kay Chopper, kaya, hilingin sa iyong mga tao na magpakita ng paggalang sa akin. Imposible. Nagdilim ang mukha ni Chopper at nilinggan niya si Itay Huntington, Miss Huntington, sinisiraan niya ang konsorsyum mo. Sa isip ni Chopper,
Ang bagong nabuong alyansa na ito ay ganap na nasa ilalim ng utos ni Itay Huntington. Markang Paywa. Hanggat inaalagaan ko ang babaeng ito, ang lahat pagkatapos ay magiging mas maginhawa. Ngayon ay tumalon si Julius Reed, na sinasabing siya ay isang dominanteng CEO, hindi ba biro iyon? Sa mundo, walang ganoong katawa-tawa. Talaga. Taos-pusong tumango si Itay Huntington at sinabing, mayroon siyang tiyak na karapatan na magsalita. Kung sa tingin ni Mr. Chopper na ang iyong mga bodyguard ay maaaring mag-boss sa atin, hindi ko ba matatawagan ang lahat ng miyembro para sa isang talakayan? Ikaw. Huminga ng malalim si Chopper at saka nagpakita ng isang ngiti, nagkibit balikat, at sinabing, ang aking lalaki ay hindi makatwiran. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Dumating siya sa Gonzales City sa oras na ito partikular na upang magamit ang mga lokal na negosyo upang mahanap ang sikretong iyon. Ngunit kung gusto niyang lumipat sa Gonzales City, hindi niya maiiwasan si Itay Huntington. Ngayon, kaya lang niyang lunukan ang pride niya. Narinig mo iyon. Satisfaction na tinapik ni Julius Reed ang pisngi ni J. King, kung magiging aso ka, dapat maging aware ka sa role mo. Kapag turn mo ng kumagat, lumalabas ka. Kapag hindi, tumahimik ka. Si J. King, na kilala bilang tyrant, ay isang kilalang tao sa Amerikas. Ngayon, nahaharap sa gayong kahihiyan, ang kanyang mga mata ay puno ng mga daluyan ng dugo. Kung hindi dahil sa mas malaking larawan, sinira niya agad si Julius Reed. Ano, hindi kumbinsido. Kumunat ang noo ni Julius Reed at lumapit kay J. King, ganyan na bakangas ang mga bodyguard ng pamilya Roosevelt. Sa tingin ko ay hindi na kailangan pang pag-usapan. Umuwi ka na lang. Habang binibigkas ang mga salitang ito, lahat ay tumingin sa kanya na may kakaibang mga tingin. Nabaliw na ba siya? Ito ang nasa isip ni Itay Huntington at Kela Radcliffe. Alam nilang baka manggugulo si Julius Reed, ngunit hindi nila inaasahan na darating ito ng ganoon kaga. Ang pamilya Roosevelt ay may malaking impluwensya sa Amerika, at maraming grupo ang nagpapanatili ng magandang relasyon sa mayamang conglomerate na ito. Kung nasaktan nila ang pamilya Roosevelt, maaari nilang kalimutan ang tungkol sa pagnenegosyo sa Amerika sa hinaharap. Para sa isang coastal city, para sa isang grupo na nagsisimula pa lang, ang ganitong pagkakataon ay hindi dapat palampasin. Higit pa rito, sa salungatan bago pa lamang, sila ay may ganap na kontrol. Kailangan ba talagang maging walang humpay kapag tama sila? At mas natigilan si Chopper, hindi makapagsalita. Nabaliw na ba ang taga-silangan na ito? Una, sinaktan niya ang bodyguard ng pamilya Roosevelt, ngayon ay naglakas loob pa siyang tumanggi sa pakikipagtulungan sa pamilya Roosevelt. Agad siyang tumayo, kinuha ang kanyang briefcase, at aalis na sana. Dahil napakaliit ng sinseridad mo, hindi na kami magpapataw pa. Pagkasabi niyon, tumalikod si Chopper at naglakad patungo sa pinto. Tatayo na sana si Itay Huntington para pigilan siya nang pinigilan siya ng tingin ni Julius Reed. Habang papalapit na ang lalaki sa pinto, halos nasa lalamunan na ang puso ni Itay Huntington at Kela Radcliffe. Master, mali sa akin noong una, mahalaga ang pagtutulungan. Pinigil ni J. King ang galit sa kanyang puso at nagsalita. Kung ganoon, bibigyan ko sila ng isa pang pagkakataon. Labis na nahihiya ang mukha ni Chopper, ngunit kailangan niyang tumalikod at awkward na umupo sa upuan. Sa sandaling umupo siya, parehong binigyan ng kakaibang tingin ni Itay Huntington at Kela Radcliffe si Julius Reed. Batay sa kanilang pag-unawa, si Julius Reed ay dapat na nakatanggap ng ilang impormasyon ng maaga upang magkaroon ng ganoong pagpigil sa Chopper. Si Fabian Percival ay lubos na nataranta. Pumunta siya rito para kumain, sa una ay para ipilit si Itay Huntington. Ngayon, lumabas na wala siyang ideya kung ano ang dapat niyang gawin. May konting bagay ako, kailangan kong pumunta sa banyo. Pagka-vibrate ng phone niya ay agad na tumalikod si Julius Reed at umalis sa handaan. Hindi pa siya nakakaalis ay may isang grupo ng mga tao ang pumasok sa banquet hall. Nasaan si Fabian Percival? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 676, ang assailant, J. King sa lungguhit isa. Ako si Fabian Percival, sino ka? Dahil narito siya para dumalo sa isang handaan, hindi nagdala ng mga bodyguard si Fabian Percival. Si Rocco Leocadia at ang iba,
naghihintay lang sila sa ibaba. Kung tutuusin, kung may chapter, walang maglalakas loob na manggulo. Sa sandaling ito, nang makita niya ang isang grupo ng mga tao na papasok sa pintuan, masama ang pakiramdam niya. Tuldok-tuldok-tuldok, walang masyadong nakakaalam ng kanyang pagpunta dito. Maging ang mga kapatid sa loob ng grupo ay hindi alam na pupunta siya rito. Kaya, saan nalaman ng grupong ito ng mga tao ang tungkol dito? Sino ka siguro? Tumayo si Fabian Percival, nakatingin sa lalaking namumuno sa grupo. Pamilya Lopez, Jeffrey Lopez. Mayabang nasabi ni Jeffrey Lopez. Sa likod niya, nakatayo ang dalawang matanda. Ang mga matatandang lalaki ay mga personal na gwardya ng matandang G. Lopez, at bagaman sila ay matanda na, ang kanilang mga kasanayan ay kakilakilabot. Kapag nagsanib puwersa daw ang dalawa, pantay-pantay ang pagkakaparehan nila ni Terry Moore. Ngunit ang mga detalye, walang nakakaalam. Kung tutuusin, bihirang kumilos si Terry Moore. So, mga miyembro ng pamilya ni Lopez. Nang marinig ang pangalan ni Jeffrey Lopez, bumilis ang tibok ng puso ni Mr. Thornycroft. Minsan na silang nagsabuatan ni Jennifer Lopez para pabagsakin ang pamilya Lopez. Ngayong nabunyag na ang plano, halos imposible na niyang alisin ang pagkakasangkot niya. Ang ginoo dito ay si Darnell Lopez, at ang ama rin ni Derek Lopez. Itinuro ni Jeffrey Lopez ang nasa likod niya na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Natutuwa akong makilala. Sampal. Nang malapit nang iabot ni Fabian Percival ang kanyang kamay bilang pagpapakita ng kabutihang loob, iniwas ni Darnell Lopez ang kanyang kamay at naghatid ng isang sampal. Ikaw matandang umutot, ang lakas ng loob mong magplano laban sa Lopez family ko. Whoosh! Bago pa makapag-react si Fabian Percival, pinalayas na si Darnell Lopez. Thud! Ang 60 taong gulang na lalaking ito ay direktang bumagsak sa lupa. Si Darnell Lopez ay dumating dito na puno ng galit. Ang kanyang anak ay baldado, ngayon ay isang may kapansanan. Kahit na si Jennifer Lopez ay isinailalim sa pag-aresto sa bahay, kahit na ang pamilya Lopez ay nagbabalak na bayaran si Derek Lopez. Ngunit ano ang silbi niyan? Hindi nito maibabalik ang mga binti ng kanyang anak. Natahimik ang banquet hall. Maaaring hulaan ni Itay Huntington na isa pa ito sa mga taktika ni Julius Reed. Bakit pa aalis sa sandaling dumating ang pamilya Lopez kung hindi noon? Dahil may dramang panoorin, napahawak na lang siya sa dila. Fabian Percival, may lakas ng loob ka. Si Darnell Lopez ay matagal nang nagpipigil ng galit na ito. Pagkababa pa lang nila sa eroplano ay may hamarang sa kanila at nagpaliwanag sa kinaroroonan ni Fabian Percival. Dumiretso sila sa 5-State International, hindi inaasahan na talagang makikita si Fabian Percival dito. Bakit ka pumapatol sa mga tao? Si Chapter ay hindi maaaring tumayo at manood. Si Fabian Percival ang kanyang tao, na pumunta sa Gonzales City upang pagsilbihan siya. Kung nataman ang kanyang empleyado at nanatili siyang tahimik, tiyak na pagtatawanan ang pamilya Roosevelt. At sino ka? Magwala ka. Galit na galit si Darnell Lopez, at nang may binata sa harapan niya, lalo lang lumaki ang galit niya. Isipin ang iyong wika. Bago makapagsalita si Chapter, si J. King, na kanina pa nagpipigil sa kanyang galit, ay humakbang at lumapit kay Darnell Lopez. Kami ay mula sa pamilyang Roosevelt, si Mr. Thornycroft ay aming kaibigan. Ang pamilya Roosevelt. Nang marinig ang pangalang ito, kumunat ang noo ni Jeffrey Lopez at nagtanong, ang pamilyang Roosevelt mula sa Amerikas. Eksakto. Sinabi ni J. King na may mahigpit na mukha, mas mabuting humingi ka kaagad ng tawad sa kanya, kung hindi, maging handa na harapin ang galit ng pamilya Roosevelt. Anong biro? Tumawa ng malakas si Jeffrey Lopez, sabay turo kay Fabian Percival gamit ang isang kamay, ang matandang ito ay naglakas loob na i-frame ang aking pamangkin, kahit na ikaw ay mula sa pamilya Roosevelt, iyan ay iniunat ang iyong kamay ng napakalayo. Ang pamilya Lopez ay maaaring hindi kasing lakas ng 4 na pangunahing pamilya sa kabisera, ngunit halos kapantay sila ng Lee family sa mga tuntunin ng impluwensya. Para mapilayan ang pinakamapangakong miyembro ng kanyang sariling pamilya at lunukan ang pagmamataas na ito, tiyak na magiging katatawanan ng kabisera ang pamilya Lopez. Ang pamilya Roosevelt, bagamat napakayaman nila, kung gusto ng mga negosyong Amerikano na makialam sa mga lokal na usapin.
Kailangan nilang makita kung ano ang nararamdaman ng pamilya Lopez. Huwag kang maging walang utang na loob. Napakalakas ng tono ni J. King. Kilala bilang tyrant, karaniwan siyang kumikilos ng may mataas na dominanteng paraan. Pero ngayon, paulit-ulit na siyang sinisiraan. Paumanhin, ngunit kapag ang pamilya Lopez ang humawak ng mga bagay, hihilingin ko sa mga miyembro ng pamilyang Roosevelt na pigilin ang pakikialam. Kaway ng kamay, malamig na nagsalita si Jeffrey Lopez, ilayo mo si Fabian Percival. Oo, hindi pa siya nakapagsalita ay lumabas na ang dalawang bodyguard mula sa kanyang likuran. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Tumayo si J. King habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ang kanyang ekspresyon ay madilim na parang tubig. Binigyan lang niya ng paraan si Julius Reed dahil kailangan niyang isipin ang mas malaking larawan. At sa katunayan, siya ay nahuli lamang sa isang kompromiso na sitwasyon. Ngunit wala siyang kinikimkim na takot ng kaharap ang pamilya Lopez. Noon pa man ay iginagalang namin ang pamilya Roosevelt. Ngunit kung may manggahas na mga api sa amin, paumanhin, hindi ito tatanggapin ng pamilya Lopez. Malamig na sinabi ni Jeffrey Lopez, gawin mo ang sinabi ko, at sino mang maglakas loob na pigilan tayo ay haharapin ng buong tatag. Tinutupad niya ang utos ng matandang G. Lopez, na pumunta sa Gonzales City at ayusin si Fabian Percival, at bawiin ang karangalan ng pamilya Lopez. Kahit na ang hari ng langit mismo, ngayon ay aalisin niya si Fabian Percival. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi magalang. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni J. King at bigla siyang hamampes ng dalawang malalakas na suntok. Whoosh! Whoosh! Hindi pa naiintindihan ng dalawang bodyguard ang nangyari bago sila pinalipad pabalik. Thud! Ang isa na malubhang na sugatan ay pumulupot sa lupa, na dumura ng dugo. May voluntaryo pa ba? Nagsalita si J. King nang walang hangganang pagmamataas. Nang tumigil siya sa pagpipigil sa sarili, kakaunti lang ang maaaring maging kapareha niya. Ang lakas ng loob mong saktan ang isang tao. Bakas sa mukha ni Jeffrey Lopez ang bahagyang pagbabago, ngunit pinanatili pa rin niya ang kanyang kalmado, I'm giving the Roosevelt family a face-saving way. Kung tutuusin, dalawa lang silang ordinaryong empleyado, at kung sila ay nasugatan, gayon din. Kung masisiguro nito ang mapayapang pakikipamuhay kasama ang pamilya Roosevelt, kung gayon sulit ito. Huwag mo nang isipin ang nangyari. Itinuro ni J. King si Fabian Percival na nakahandusay sa lupa at sinabing may malamig na ngiti. Ngayon, humingi ng tawad kay Mr. Thornycroft, at marahil ay pag-isipan kung huwag magtanim ng sama ng loob sa pamilya mong Lopez. Ang kanyang tono ay puno ng hindi mapag-aalinlangan ng matalim na gilid. Masyado kang mapangahas. Napaatras si Jeffrey Lopez, turuan ng leksyon ang mangmang na ito. Oo. Nagpalitan ng tingin ang dalawang matandang master at biglang sumugod. Whoosh! Whoosh! Hinarap silang dalawa ni J. King laban sa isa, walang takot. Sa loob lang ng 2 o 3 rounds, nagtagumpay na siya. Basag! Sa sandaling hindi pinapansin ng isang matandang master, biglang binali ni J. King ang isang daliri ng lalaki. Whoosh! Kasabay nito ang pagsipa niya, napilit na napaatras ng ilang hakbang ang isa pa. Ito ba ang pinakamahusay na magagawa mo? Pinagmamasdan ni J. King ang dalawang matandang nasa harapan niya ng nakangisi, itinaas ang isang daliri, at mahinang umiling, tumanda ka na, hindi nakapakipakinabang. Magaling. Lumabas din si Chopper mula sa kanyang likuran, patuloy na pumapalakpak, karapat-dapat sa titulong tyrant, na tunay na nagpapakita ng iyong malupit na kalikasan ngayon. Kayong mga basura ay hindi makayanan ang kahit isang binata. Nang maramdamang nawala ang kanyang dignidad, lumingon si Jeffrey Lopez at pinandilatan ang dalawang matandang amo, kung hindi mo man lang ito kakayanin ngayon, ayusin mo na ang iyong mga gamit at umalis ka sa pamilya Lopez. Naiintindihan. Huminga ng malalim ang dalawang matandang amo, mahigpit na ikinuyom ang kanilang mga kamao. Halika, kulang ako sa oras. Casual na sumenya si J. King gamit ang kanyang mga daliri, bilasan natin ito. Wala akong oras na sayangin kayong dalawang matandang tanga. Ang panandaliang pag-aaway ay inalis ang dati niyang mga hinaing, na nag-iwan sa kanya ng lubos na kasiyahan. Tandaan mo ito, ang nananakit ng tao, J. King. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, tumayo si J. King ng may pagmamalaki. Kunin mo sila.
Nagpalitan ng tingin ang dalawang matandang amo, na parang naiinsulto. Swish! Sa sandaling ito na si Julius Reed, sa bintana ng restaurant, ay naglabas ng maliit na bato. Ang pebble ay tumama sa target nito nang walang kamali-mali, na tumama sa mismong acupressure point sa palso ni J. King. His! Napaatras si J. King, mabilis na hinawakan ang sariling kamay. Whoosh! Ngunit sa sandaling iyon, ang dalawang lalaki ay nagsanib puwersa at umarangkada, na naghagis ng dalawang suntok sa ibaba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 677, Paglilibing sa iyo, 3 paa ng Lois ay sapat na salungguhit isa. Ganap na hindi handa, si J. King ay nahuli at natambas sa lupa. Herb! Isang matinding sakit ang bumungad sa kanyang dibdib, na sinundan ng isang subo ng sariwang dugo na bumubulwak. Ang dalawang matanda, na nahaharap sa panganib na mapatalsik sa pamilya Lopez, at napahiya rin kanina, ay nag-aaklas ngayon ng labis na bangis. Walang pag-aalinlangan kahit isang segundo, habang sinubukan ni J. King na lumiko at umiwas, muli nila siyang tinapakan ng walang awang. Tumigil ka! Tuldok-tuldok-tuldok! Namutla ang mukha ni Chopper sa gulat. Hindi niya akalain na ang isang simpleng pagkain ay maaaring maging ganoong sitwasyon. Kung alam niya, mas maraming eksperto ang dinala niya, sa halip na mag-isa. Tumigil ka na. Nang makita niyang halos mabali ang mga buto ni J. King ay sa wakas ay nasiyahan si Jeffrey Lopez at pinaalis ang dalawang matanda. Para sa kanya, walang kahihinatnan ang isang bodyguard. Pagkatapos ng lahat, wala ni isang daliri ng sinumang miyembro ng pamilya Roosevelt ang nailagay. Ayos ka lang ba? Nagmamadaling yumoko si Chopper para tingnan ang mga sugat ni J. King. Hindi pa rin niya moari, taga-itaas si J. King, paano kaya siya biglang nabugbog ng ganito? Hindi, wala lang. Nagpumigla si J. King na suportahan ang sarili, ngunit hindi napigilan ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig. Mr. Lopez, binugbog mo ang lalaki ko. Maaari mo na bang bigyan ng mukha ang pamilya Roosevelt at hayaan mo akong kunin si Fabian Percival at umalis? Sinulyapan ni Chopper ang medyo natulala na si Fabian Percival sa lupa at pinalambot ang kanyang tono. Mamaya, ako mismo ang bibisita para ipaliwanag ng malinaw ang bagay na ito. Hindi pwede. Pumunta dito si Jeffrey Lopez para harapin ng maayos si Fabian Percival. Kung pakakawalan niya siya, ano ang silbi ng pagdating niya? Boss, may mga tao sa labas. Maya-maya lang, pumasok si Darnell Lopez mula sa labas, tense ang ekspresyon niya, mga empleyado sila ni Fabian Percival, 12-dosenang sila. Anong sabi mo? Tumalikod si Jeffrey Lopez at naglakad patungo sa bintana, nakatingin sa ibaba. Nakita niya si Rocco Leo Cadia na nakasuot ng itim na sombrero, nakasuot ng trench coat, may mga kamay sa bulsa, nakatingala sa gusali. Boss, nagmamadali kaming dumating. Kung talagang itulak namin si Fabian Percival sa isang sulok, baka mag-backfire. Bagamat si Darnell Lopez ang ama ni Derek Lopez, na nailabas ang kanyang galit, natural na ayaw niya ng todo-todo na paghaharap sa kabilang partido. Dumating sila para humingi ng paliwanag. Ngayong nabugbog na nila ang tao, natural na oras na para umalis. Naunawaan ng mga miyembro ng pamilya Lopez ang prinsipyo ng pagtigil habang nasa unahan. Ang lugar na ito, kung tutusin, ay hindi ang kabisera. Kung ganoon, bigyan din natin ang pamilya Roosevelt ng ilang mukha. Isinuot ni Jeffrey Lopez ang kanyang salaming pang-araw at binigyan si Fabian Percival ng malamig na sulyap sa lupa, hindi matatapos ang usaping ito sa pamilya Lopez. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya at naghanda ng umalis. Oh, nagkataon lang. Habang naglalakad siya papunta sa pinto, nabunggo sina Darnell Lopez at Julius Reed. Sino ka? Naglalakad. Nang mapagtanto ni Darnell Lopez na si Julius Reed iyon, halos pumutok ang kanyang mga mata. Kung si Fabian Percival ang pag-uusapan, pinag-iisipan lang niya si Jennifer Lopez. Pero itong si Julius Reed, nabali niya talaga ang binti ng anak niya. Ang mga Shadow Warriors na ipinadala niya ay patay na lahat. Ako si Julius Reed, hindi mo ba ako nakikilala? Ngumiti si Julius Reed at tumingin kay Darnell Lopez, hindi ba't nagpadala ka rin ng taong pumatay sa akin? Mr. Lopez, napakaikling alaala mo. Ikaw si Julius Reed. Nang marinig niya ang pangalan, natigilan din si Jeffrey Lopez.
Dumating sila sa Gonzales City na nagnanais na harapin muna si Julius Reed, pagkatapos ay harapin si Fabian Percival. Pero sino ba naman ang mag-aasahan? Kakababa pa lang nila ng eroplano, hindi pa nga handa. At nakatanggap sila ng balita na si Fabian Percival ay nag-iisa sa 5-state international. Sabik na maghiganti, pinamunuan ni Darnell Lopez ang kanyang mga tauhan dito at pinalo muna si Fabian Percival. Ngayong nakatagpo sila ni Julius Reed, lahat sila ay medyo natigilan. Tila, ang kanilang mga kaaway ay nagtipon. Binata, ikaw ang nabali ng paa ng pamangkin ko. Pinalaki ni Jeffrey Lopez si Julius Reed, umiling-iling na walang pakialam. Isa lang itong makulat na binata, at ngayon ay ipaghihiganti niya ng maayos si Derek Lopez. Ako ang nakabasag nito, at hindi lang ang kanyang binti, ako rin ang nag-ayos ng mga malalaswang larawan ni Jennifer Lopez, aniya, habang itinuro sa sahig sina Jay King at Fabian Percival. Nandito rin ang dalawang ito dahil nagpadala ako ng isang tao para ipaalam sa iyo ang kanilang kinaroroonan. Ginamit mo ako. Si Jeffrey Lopez ay hindi tanga. Nang matapos magsalita si Julius Reed ay naintindihan na niya ang nangyayari. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Dahil kung si Fabian Percival ay nangahas na mag-iskema laban sa pamilya Lopez, kailangan niyang maging handa sa paghihiganti. At ngayon ay isang magandang panahon. Haharapin din niya si Julius Reed at diretsong bumalik sa kabisera. Oo naman, Julius Reed, mga kamay sa kanyang mga bulsa, ay ngumisi kay Jeffrey Lopez, sabihin sa pamilya Lopez na manatili sa kabisera. Kung maglakas loob kang lumabas muli, huwag mo akong sisihin sa pagpapadala kay Derek Lopez sa kanyang kamatayan. Ang lakas ng loob mong takutin ako. Nakatutuwa ito ni Jeffrey Lopez. Dito ay kasama niya ang dalawang ekspertong martial artist sa kanyang tabi, ngunit may binata sa kanya. Bata, alam mo ba kung gaano kataas ang langit o kung gaano kakapal ang lupa? Hindi ako sigurado sa taas ng langit, pero alam kong 3 talampakan ang lalim ng lupa. Sinalubong ni Julius Reed ang kanyang tingin nang tumugon siya. 3 paa. Sandaling natarante si Jeffrey Lopez sa pahayag na ito. 3 talampakan ng dilaw na lupa ay sapat na upang ibaon ka, sabi ni Julius Reed na may paghamak sa kanyang mga mata. Nililigawan mo si kamatayan. Ibinaba ni Jeffrey Lopez ang kanyang braso na may suntok na diretso kay Julius. Huwag patulan. Gustong makialam ni Darnell Lopez, ngunit huli na ang lahat. Kahit na ang Shadow Warrior ay hindi makaharap kay Julius Reed. Sa ganitong paghampas ni Jeffrey Lopez, hindi ba siya humihingi ng kamatayan? Sa totoo lang, akmang tatama na ang kamao niya kay Julius Reed, mahigpit itong hinawakan ng isang kamay. Wala bang nagsabi sa iyo, eksperto ako? Basag. Pumikit siya ng husto. At ganoon nga, nabali niya ang braso ni Jeffrey Lopez. Ah, kamay ko. Napasigaw si Jeffrey Lopez sa matinding paghihirap, bumagsak sa lupa at kumukulot na parang bola. Atake. Nagpalitan ng tingin ang mga matatandang lalaki sa likuran niya at sabay-sabay na sumugod. Mga mahihinang nilalang. Whoosh! Whoosh! Sumugod si Julius Reed, pinatumba ng 2 suntok ang mga lumapit sa kanya. Saglit. Tanging si Darnell Lopez lang ang nanatiling nakatayo, nanginginig sa takot. Gumawa ka. Si Julius Reed ay tumingin sa kanya ng walang pasensya, na humihimok, bilisan mo. Julius Reed, huwag masyadong itulak ang mga tao. Paano posibleng gumawa ng hakbang si Darnell Lopez? Kung gagawin niya, ang mga taong ito sa lupa ang magiging kinabukasan niya. Sampal. Sinampal siya ni Julius Reed at sinabing, sobra na ako, ano ngayon? Ikaw. Sampal. Halos hindi pa nakapagsalita si Darnell Lopez nang isa pang sampal ni Julius Reed ang pumutol sa kanya. His. Huminga siya ng malalim, namumula ang mukha at nag-iinit. Kung alam niya lang na ito ay isang bitag na ginawa ni Julius Reed, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sumugod dito ng diretso pagkababa ng eroplano. Ngayon, nahuli sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar, siya mismo ang pumasok sa setup. May iba pa ba? Kung hindi, papunta na ako. Hindi pinansin ang kakaibang tingin ng mga nasa sahig, kinuha ni Julius Reed sina Kella Radcliffe at Itay Huntington at umalis sa banquet hall ng 5-State International. Julius Reed, baliw ka. Naglakas loob ka pang magplano laban sa mga tao mula sa pamilya Roosevelt. Hindi pa rin nalampasan ni Itay Huntington ang pagkabigla.
At isang bagay ang gumamit ng iba para paksain ang iyong mga kaaway, ngunit bakit mo ito iaanunsyo? Mukhang nag-aalala si Keller Radcliffe. Nakita niya mismo ang mga kasanayan ni J. King, hindi banggitin ang background ng pamilya Roosevelt. Tiyak na hindi nila hahayaang mag-slide ang mga kaganapan ngayon pagkatapos na ginampanan ni Julius Reed. Sa palagay mo kung pretuhin natin sila ng may paggalang, hahayaan nila tayo. Bahagyang bumantong hininga si Julius Reed at umiling, survival of the fittest is an eternal rule. Lubos na sumang-ayon si Itay Huntington sa pahayag na ito sa kanyang puso. Tanging kapag ang isa ay sapat na malakas, ang isa ay makakakuha ng paggalang. Anong plano mo ngayon? Tahimik na sumang-ayon si Keller Radcliffe sa iniisip ni Julius Reed. Simpleng salo-salo lang sana iyon, ngunit ngayon ay medyo nag-aalala na silang lahat. Hayaan mo silang kagatin ang isa't isa na parang aso. Panoorin lang natin ang drama, sabi ni Julius Reed habang naglalakad sa bintana, tinuro ang mga bodyguard na nagsimula nang dumating sa ibaba. Yun ang mga tauhan ni Fabian Percival. Nagpadala ako ng isang tao para sabihin sa kanila na si Fabian Percival ay binugbog sa itaas. Napakababa mo. Itay Huntington shook kanyang ulo, walang magawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 678, ang nawala na liham sa lungguhit isa. Kailangan kong patayin itong Julius Reed. Gonzales City, Northern Restaurant. Sa loob ng isang private room. Nakahiga si J. King sa kama. At sa tabi niya ay nakatayo sina O'Dingle Keller at Roosevelt Child. Kung may makakita sa eksenang ito, lubos silang magugulat. Tuldok-tuldok-tuldok, si Chapter, na gumanap bilang host noong araw, ay nakatayo ng magalang sa harap ni J. King. Ang pagpapalit ng kanyang mga bendahe. Chapter, ang iyong pagganap ngayon ay nabigo sa akin. Malamig na tinignan ni J. King si Chapter, sa sobrang pagmamadali ay tinakat niya ang huli kaya napaluhod siya sa lupa. Paumanhin. Patawarin mo ako, banal na sugo. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Kalimutan mo na ito. Gayunpaman, sana ito na ang huling pagkakataong kumilos ka ng padalos-dalos. Huminga ng malalim si J. King, nananatili ang pananakit sa kanyang mukha. Ito ay tiyak na magiging. Si Chapter, na mukhang gumaan, ay marahang pinunasan ng cotton swab ang sugat ni J. King. Ang saya ng pamilya Roosevelt ay talagang lumuhad sa lupa tulad nito. Kung ito ay lumabas, tiyak na yayanig nito ang Amerikas. Ngunit si Keller, na nakatayo malapit, ay kapansin-pansing walang malasakit, na parang sanay na siya sa lahat ng ito. Bago ang kaarawan ni Lola, kailangan nating hanapin ang mga sangkap para sa Elixir of Immortality. Kung hindi, sumisikip. Sinubukan ni J. King na tumalikod ng marahan, ngunit dahil sa sakit ay napangiwi siya at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Masyadong walang awa ang dalawang matandang iyon. Halos nabaluktot sila sa homicide. Kung hindi lang naging masigla si J. King, malamang nawala na siyang malay sa isang ospital ngayon. Banal na sugo, mayroon ba talagang ganitong elixir? Curious na tanong ni Chapter. Ang pamilya Roosevelt ay maaaring magmukhang maluwalhati sa ibabaw. Sa katotohanan, nagsilbi sila sa isang misteryosong figure na kilala bilang Lola. Ang buong pamilya ay walang iba kundi mga puppet. Ngunit isang bagay ang tiyak, maaari silang gumastos ng pera ayon sa gusto nila. Masyadong maluwag si Lola pagdating sa mga kondisyon ng pamumuhay. Ngunit sa sandaling may sumuway, ang tanging kinalabasan ay kamatayan. Huwag kang magtanong tungkol sa kung ano ang hindi mo dapat malaman. Nagdilim ang mukha ni J. King na agad na pinatahimik si Chapter. Banal na sugo, ano ang susunod nating hakbang? Medyo natarante si Keller, bakit nilinaw ni Julius Reed ngayon? Kung wala lang siyang sinabi, hindi natin malalaman kaagad na siya pala ang nagdudulot ng gulo sa likod ng mga eksena. Ang gulo ni Jeffrey Lopez ay tila hindi inaasahan noong una. Hanggang sa pumasok si Julius Reed at binaybe ang dahilan. Naiintindihan ba talaga nila ang nangyayari? Sinadya niya tayong pinipilit. Umupo si J. King mula sa kama at nanunuya, gusto niyang iparamdam sa atin ang pressure, pagkataranta, para maihayag ang tunay nating layunin sa pagpunta rito. So ano ang susunod nating gagawin? Medyo natarante rin si Chapter, ang mga bagay ay lumaki hanggang sa puntong ito, ang kanilang plano sa Gonzales City ay nabigo na.
Ang pananatili dito ay walang kabuluhan. Gusto ni Julius Reed na umalis tayo, ngunit tumanggi ako. Lumakad si J. King sa bintana, tinitingnan ang mga dumadaang barko at mamulong sa sarili. Gusto kong makita kung sino sa pagitan natin ang tunay na magiging hari. Mangyaring paliwanagan kami, banal na sugo. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at saka lumuhad sa paanan ni J. King. Bukas, ipagpatuloy ang mga talakayan kay Itay Huntington tungkol sa pakikipagtulungan. Ipakita ang sinseridad, kumilos na parang walang nangyari. Seryosong sinabi ni J. King, dapat magtagumpay ang pakikipagtulungan. Kung wala ang business alliance, ang paghahanap natin ng elixir ay magiging mas mahirap. Banal na sugo, ano ang dapat kong gawin? Lumuhad si Keller sa isang tuhod sa lupa, naghahanap ng mga tagubilin. Tama lang na magbalik ng pabor. Nagsalita si J. King habang nasa likod ang kanyang mga kamay, huminga ng malalim, dahil nagdo-double game sila sa akin, hindi nila ako masisisi kung hindi ako mabait. Kumuha ka ng ilang lalaki at paksain si Aaron Jackson, isa sa kanyang mga empleyado, ngayong gabi. Maglinis ka. Naiintindihan. Tumayo si Keller at umalis sa Northern Restaurant nang hindi lumilingon. Hindi pa man siya nakakaalis ay natanggap na ni Julius Reed ang balita. Mula noong pagkakanulo ni Orren Beaumont, ang intelligence network ng Gonzales City ay muling inayos ni Aaron Jackson. Sa buong Gonzales City, kahit anong maliit na paggalaw, maaaring malaman agad ito ni Aaron Jackson. Mukhang gusto kanilang patayin. Samandal si Julius Reed sa rehas sa may dagat ng Gonzales City at nakangiting sabi. Nagbibiro ang amo, pero hindi ba halos lahat ng sumusundo sa akin ay dahil sa iyo? Napabuntong hininga si Aaron Jackson na may halong hinanakit. Ang pagiging empleyado niya ay malayo sa madali. At hindi pa siya nakakatagpo ng anumang magandang kapalaran. Ang sinumang dumating para sa paghihiganti ay tiyakin na ang unang talam ay nakatutok sa kanya. May gusto sana akong itanong sayo. Lumingon si Julius Reed, na nakatalikod sa karagatan, at tinitigan ng diretsyo si Aaron Jackson, bakit ka pumunta sa Gonzales City noong una? Ang pagprotekta sa kanyang sarili ay palaging misyon ni Aaron Jackson. Hanggang kagabi, biglang pumasok sa ulo ni Julius Reed ang ideya. Si Aaron Jackson ay hindi masyadong pamilyar sa kanya, at sa mga tuntunin ng katayuan, hindi niya maihahambing ang lahat sa mga tao ng 10,000 Mountain Alliance. O sa halip, hindi sila mga tao mula sa parehong mundo. Kaya bakit, sa simula, hindi isang tulad ni Cold Nelson, isang bantay ng Panginoon, ang dumating upang protektahan siya. Ngunit sa halip, ito ay si Aaron Jackson, isang ordinaryong tao. Boss, anong ibig mong sabihin? Medyo natigilan din si Aaron Jackson. Anong ibig kong sabihin? Literal na ibig kong sabihin ang sinabi ko. Natarante rin si Julius Reed. Bakit ka pumunta sa Gonzales City? Bakit hindi mo na lang sabihin ng malinaw? Boss, hindi ba ikaw ang nagsabi na pumunta ako dito? Nanlaki ang mga mata ni Aaron Jackson, medyo hindi makapaniwala. Ikaw ang nagsabi sa akin na ikaw ang Panginoon ng 10,000 Mountain Alliance at nawalan ka ng memorya, naging inutil. Bago bumalik ang iyong alaala, hiniling mo sa akin na protektahan kita. Sinabi ko sa iyo, sumigaw si Julius Reed, ano ba? Imposible iyan. Ako ang Panginoon ng 10,000 Mountain Alliance, mayroon akong parehong pera at mga tao sa aking pagtatapon. Bakit kita hahanapin? What about me? 3 years, hindi ka ba nabubuhay ng maayos? Sinabi ni Aaron Jackson na may hitsura ng karaingan, boss, hindi ka maaaring maging walang puso. Ano ito, kawalan ng utang na loob. Ngayon, mukha na siyang hinamak na babae. Paano naging ganito? Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Julius Reed, dahil wala na siyang maalala. Paano mo nasabi sa akin noong una? Sinabi mo ba sa akin ng personal? Nagsulat ka ng sulat, sabi ng sulat, pilit na inaalala ni Aaron Jackson, tumatango, tama. Noong panahong alam ko lang na mabigat ka, hindi ko alam na ganoon ka pala kabigat. Noon, may ginawang pabor si Julius Reed sa kanya. Kaya pagkatapos matanggap ang liham, iniwan ni Aaron Jackson ang lahat at nagtungo sa Gonzales City, na nakikipaglaban hanggang sa kasalukuyan. Ang sulat, iniunat ni Julius Reed ang kanyang kamay at nagtanong, dalhin mo rito para tingnan.
Paso daw pagkatapos basahin, bahagyang napasimangot si Aaron Jackson. Saan ko ito kukunin para sa iyo ngayon? Matagal na itong nasunog. Liham, liham, liham. Hindi na matandaan ni Julius Reed na gumawa siya ng liham. Bagamat ang ilan sa kanyang mga alaala ay hindi pa bumabalik, ang mga nawalang alaala na iyon ay nasa paligid lamang ng panahon ng labanan sa taluktok ng nyebe na bundok. Sapat na ba kayong dalawa na nag-away? Maya-maya lang ay may malamig na boses ang bumungad sakin. Hindi mo ba nakikita na may pinag-uusapan tayo dito? Humakbang pasulong si Julius Reed at sa kalahating segundo lang, mga 5 metro na ang layo niya. Labas, pumalakpak, hinawakan niya si Keller sa leeg gamit ang isang kamay, at diretso niya itong itinapon sa ilog. At ang mga tao sa likod ni Keller, kahit na may hawak silang mga kahon ng mga nakatagong armas, ay natakot ng matigas. Tao ba ito? Siya ay halos isang halimaw. Patayin siya. Nagpumigla si Keller na lumutang sa karagatan, tumatawag ng malakas. Siya ay orihinal na nagplano upang hulihin Julius Reed buhay upang makakuha ng merito. Ngunit hindi niya inaasahan na bigla siyang itatapon sa karagatan. Ang ingay kaya, inagaw ni Julius Reed ang nakatagong kahon ng sandata mula sa Shadow Warriors sa baybayin at inihagis ito kay Keller sa karagatan. Whoosh! Agad na nabahiran ng pula ang tubig. At ang natitirang mga tao, na parang nakakita ng multo, ay tumakas sa gulat. Ngayon, nasaan tayo? Inihagis ni Julius Reed ang nakatagong kahon ng sandata sa karagatan at bumalik sa rehas para magtanong. Ang sulat. Nasaan ang sulat? Nasunog. Sinong nagsabi sa iyong sunugin mo ito? Ginawa ng sulat. So nasaan ang sulat? Nasunog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 679, naging mahirap ang paghanap sa iyo sa lungguhit isa. Nang sumisikat na ang bukang liwayway at ang unang hiwa ng sikat ng araw ay sumikat sa benda na nakabalot sa puwitan ni Jay King. Nagising siya. Ngayon, kailangan niyang tapusin ang pakikipagtulungan kay Itay Huntington. 3 buwan na lang ang natitira bago ang piging ng kaarawan ni Lola. Ang katotohanan na pinapunta pa siya ng lola ng personal sa Gonzales City ay nagpakita ng pagkaapurahan ng usapin. Nalaman na si Jay King ay nasa tabi ng lola nitong mga taon. Tuldok, ni minsan ay hindi umalis sa Amerika. Ngayon, ang lahat ay nasa ilalim ng matinding pressure. Kasama si lola mismo. Siya ay nagpaplano sa loob ng 200 taon, ang lahat ay upang matuklasan ang sikreto ng immortalidad. Ngunit hanggang ngayon, walang tagumpay. Habang nauubos ang kanyang oras, kumakalat ang takot sa buong Thunder Peak Hall. Huff! Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Jay King habang inaayos ang damit sa harap ng salamin. Ayos lang. Bagamat nasugatan, hindi ito seryoso. Sa tulong ng panggamot na pulbos ng Thunder Peak Hall, hindi ganap na gumaling ang sugat, ngunit maaari itong gumaling ng malaki. Keller, Chopper. Marahan niyang tawag, at dahan-daang binuksan ang pinto. Pumasok si Chopper. Kumusta ang operasyon ni Keller kagabi? Inayos ni Jay King ang kwelyo ng kanyang kamiseta at inabot ang kanyang kamay, ibigay mo sa akin ang kurbata. Agad namang lumapit si Chopper at iniabot ang gintong kurbata kay Jay King. Nagtagumpay ba si Keller kagabi? Bulong ni Jay King sa kanyang sarili, I guess it's malabong. Kung si Aaron Jackson ay napakadaling pumatay, matagal nang nagtagumpay si Fabian Percival. Pero magandang bigyan ng babala si Julius Reed. Matapos itali ang kanyang kurbata, lumingon siya at tumingin kay Chopper, bakit hindi ka nagsasalita? Kakaiba ang kinikilos ni Chopper ngayon. Halos hindi na siya nagsalita simula nang pumasok siya sa kwarto. Ang abnormal na pag-uugali na ito ay nagpasimangot ng hindi mapigil ang si Jay King. Keller. Huminga ng malalim si Chopper, medyo hindi magandang tingnan ang mukha. Magsalita ka. Nagdilim ang mukha ni Jay King, at malungkot niyang pinagsabihan. Sa sobrang takot niya kay Julius Reed kahapon ay nawalan siya ng lakas ng loob. Patay na si Keller, sabi ni Chopper sa mahinang boses. Ano? Hinawakan ni Jay King ang lalamunan ni Chopper gamit ang isang kamay, sabihin mo ulit, nasaan si Keller? Patay na siya. Sakit ang nakasulat sa buong mukha ni Chopper. Parehong mga katulong na empleyado ni Jay King, at ang biglaang pagkamatay ng isa sa kanila ay natural na nagdulot ng kalungkutan sa kanya.
Imposible. Napaatras si J. King, nahihilo, kailan ito nangyari? Kagabi. Kumunot ang noo sa sakit, sinabi ni Chopper, pagkatapos kong matanggap ang balita, agad kong inutusan ang mga tao na kunin ang bangkay. Inilabas namin ang katawan ni Keller sa dagat at iniimbak ito sa storage room ng Northern Restaurant. Dalhin mo ako para makita. Nakaramdam ng paninikip si J. King sa kanyang dibdib. Kara-rating lang niya sa Gonzales City at natalo na siya. Sunod-sunod silang sumakay sa elevator, dumiretso sa storage room kung saan nakalagak ang bangkay ni Keller. Doon, nakahiga si Keller sa isang tabla na kama, ang kanyang katawan ay mapatla, nakadilat ang mga mata. Tila ilang oras na siyang nasa tubig. Sino ang pumatay sa kanya? Ibinagsak ni J. King ang kamao sa plank bed, hindi pinansin ang sugat na natamo ng pako sa daliri niya. Ang sakit na ito ay walang halaga kumpara sa sakit sa kanyang puso. Paano siya ituturing ng Thunder Peak Hall? Incompetent, o inutil? Kahit na ang kanyang palayaw na, Overlord, ito ba ay hindi karapat-dapat? Si Julius Reed ang pumatay sa kanya. Ayon sa Shadow Warrior na nakatakas, sina Julius Reed at Aaron Jackson ay nagtatalo noon. Malungkot na sinabi ni Chopper, nakita ni Keller na nagkakaroon sila ng matinding pagtatalo at sinubukang hulihin ng buhay si Julius Reed. Ngunit sa hindi inaasahan. Ibaba ang lahat ng mga taong iyon, hayaan silang samahan si Keller sa kamatayan. Marahang hinaplos ni J. King ang mukha ni Keller, bumubulong sa sarili, walang lugar ang Thunder Peak Hall para sa mga duwag. Kuwit, si Julius Reed ay nagkaroon ng isa pang panaginip. Ngunit hindi ito isang bangungot. Sa panaginip, nakita niya ang isang sulat na may laman na malabo at malabo. Ngunit nang makita na niya ang nilalaman ng sulat, lumapit si Aaron Jackson na may dalang lighter, na may suot na masamang ngiti sa kanyang mukha. Pilit siyang pinigilan ni Julius Reed. Sa huli, sinunog pa rin ni Aaron Jackson ang sulat. Shit! Aaron Jackson! Bumagsak. Kasabay ng tunog ng nabasag na salamin, biglang napaupo si Julius Reed sa kama. Ang nakapansin sa kanya ay si Keller Radcliffe, nakasuot ng pajama, na puno ng gulat ang mukha. Nagkalat ang sahig ng mga sirang kosmetiko. Nabasag sa buong lugar. Honey, anong problema? Iniabot ni Keller Radcliffe ang kanyang kamay, bahagyang inilagay ito sa noo ni Julius Reed. Walang lagnat. Hindi kailanman nagkasakit si Julius Reed sa mahigit 3 taong pagsasama. Tinamaan nito si Keller Radcliffe bilang kakaiba. Ngunit nag-aatubili siyang ilagay ito sa matatag na konstitusyon ni Julius Reed. Ngunit nitong 2 araw, si Julius Reed ay natutulog na parang patay na aso. Hindi niya ito kayang gisingin kahit anong tawag niya. Naisip niyang samantalahin ang pagkakataon para maayos ang relasyon nila. Pagkatapos ng lahat, si Itay Huntington ay gutom na nakatingin sa kanila. Pero ngayon ay nakasuot na siya ng silk pajama. At hindi nag-react si Julius Reed. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng galit si Keller Radcliffe. Hindi, baka sobra-sobra ang nasa isip ko. Sinapo ni Julius Reed ang kanyang mga templo, nakaramdam ng kaunting sakit. Marahil dahil sa kawalan ng pahinga. Tama, tinawagan lang ako ni Itay Huntington, gusto ni Chopper na ipagpatuloy ang pakikipagnegosasyon sa pakikipagtulungan at paumanhin sa insidente kahapon. Tumalikod si Keller Radcliffe at lumabas ng kwarto, may dalang mop at walis para linisin ang mga kosmetikong nabasag ni Julius Reed. Kawili-wili, hayaang si Itay Huntington ang humawak sa bagay na ito, manatili ka sa bahay at magpahinga. Tinanggal ni Julius Reed ang mga saplot, mabilis na nagpalit ng damit, lalabas ako para mag-morning run, sasama ka ba? Ayokong gumalaw. Si Keller Radcliffe, na nagluluto sa sarili niyang inis, ay tanggi. Kung gayon, pupunta akong mag-isa. Si Julius Reed ay abala sa iba pang mga bagay at hindi napansin ang anumang hindi pangkaraniwang tungkol kay Keller Radcliffe. Pagkatapos ng mabilisang paghugas ng mukha, umakyat siya sa bintana sa ikalawang palapag at nagsimulang tumakbo sa kalye. Medyo malamig ang panahon sa Gonzales City bago sumapit ang bagong taon. Sa patuloy na pag-ihip ng hangin, nakaramdam si Julius Reed ng kaganhawahan at lakas. Lalo na komportable. Matapos tumakbo ng 3 kilometro, mahina niyang naramdaman na may sumusunod sa kanya. Isang pagtatangkang pagpatay kaninang madaling araw. At sa isang abalang lugar.
Dahil may nanliligaw kay kamatayan, wala siyang pakialam. Ngunit ngayon na siya ay nasa lungsod, upang maiwasang makapinsala sa mga inosente at lumaki ang sitwasyon. Mabilis na binilisan ni Julius Reed ang lakad at pumasok sa isang abandonadong boiler room. Ang lugar na ito ay dating nagsisilbing heating center para sa isang kalapit na residential area, ngunit na-decommission dahil hindi nakakatugon sa mga pamantayan sa kapaligiran. Dahil sa napakalaking dami ng demolisyon at ilang dosenang metrong taas ng simenea, naiwan itong desyerto. Gaya ng inaasahan, nang pumasok siya sa bakuran ng harang boiler room. Tahimik na sumunod ang nasa likod niya. Si Julius Reed ay nawala sa likod ng isang pader sa isang iglap. Matagal ka nang sumunod, lumabas ka. Habang lumilipad ang anino, agad na nakipag-away ang dalawa. Whoosh, whoosh. Pagkatapos ng maikling palitan ng mga suntok, si Julius Reed ay hindi nakakakuha ng anumang kalamangan. Kawili-wili. Dahil nagising ang kanyang alaala, ito ang unang kalaban na nakaharap niya na tila magkapantay. Mag-swipe. Si Julius Reed ay tumama ng buong lakas, hindi na nagpipigil ng anumang lakas. Ngunit ang anino ay parehong umiwas. Lumitaw sa likod ni Julius Reed sa isang iglap. Whoosh! Matapos muling magkasalubong ang mga palad, kapwa umatras ng ilang hakbang. Muli, kung mas malakas ang kalaban, mas napukaw nito ang fighting spirit ni Julius Reed. Ngunit nang siya ay muling aatake, ang isa ay biglang tinanggal ang saplot sa kanilang mukha. Dragon King, ang babaeng ito ay nahirapan sa paghahanap sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 680 Nelson sa Lungguhit 1. Markang Paywa. Ikaw kasi. Nang makita ni Julius Reed ang mukha ng bagong dating ay natigilan siya. Ito ay isang kagandahan na hindi mailarawan, na may isang maputlang maliit na mukha na nagpakita ng isang inosenteng ngiti. Ang babae sa harap niya ay nakasuot ng kambal na nakapusod na buhok at nakasuot ng pink at maluwag na tracksuit. Ngunit kahit na ito ay hindi maitago ang kanyang anyo, na labis na kapanapanabot na nagpadala ng dugo sa mga ugat. Tuldok-tuldok-tuldok, siya ay talagang top-notch. Ngunit sa ngayon, wala sa mood si Julius Reed na pahalagahan ito. Dumating ang problema. At ito ay napakalaking problema. Kela, ikaw, bakit ka nandito? Sa unang pagkakataon, natisod si Julius Reed sa kanyang mga sinabi. Siyempre, hinanap kita. Inilagay ni Kela Radcliffe ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib, ibinaba ang kanyang ulo, at mahinang nagsalita. Ang sinumang tao na nahaharap nito ay maaaring nalipol ng walang bakas. Ngunit hindi nalinlang si Julius Reed sa gawang ito. Kela Radcliffe, kung may sasabihin ka, sabihin mo. Masyado akong abala at wala akong oras makipagkulitin sa iyo. Kumunat ang noo niya at tumalikod na para umalis. Whoosh! Sa kanyang pagliko, isang tunog ng kung ano ang humihiwa sa hangin mula sa kanyang likuran. Umiwas si Julius Reed sa gilid. Klang! Isang 3 metrong makapal na abandonadong heating pipe sa tabi niya ang tinusok ng diretso. Kung nataman niya ng isang tao, kahit isang taong may katawan na bakal ay napatay agad. Baliw ka ba? Umikot si Julius Reed, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Nagsimula siyang huminga ng mas mabilis. Kung baliw talaga ako, baka kasi nabaliw na ako sa kaiisip sayo. Marahang lumapit si Kela Radcliffe at sinulyapan si Julius Reed, bakit nagmamadaling bumalik? Gusto mo bang maging komportable kasama ang iyong asawa? Hindi bagay sa iyo. Iritadong sagot ni Julius Reed. Kung siya ay nasa kanyang tuktok, maaari niyang ganap na sugpuin si Kela Radcliffe. Ngayon, sa pagkawala ng memorya at ang kanyang mga kasanayan ay lubhang nabawasan, hindi pa niya nabawi ang 3 kasampang bahagi ng kanyang pinakamataas na kondisyon. Sok-sok. Umikot si Kela Radcliffe sa paligid ni Julius Reed, dahan-daang binubuksan ang kanyang tracksuit na pangitaas upang makita ang isang kulay abong kamaiso sa ilalim, na pumukaw sa imahinasyon. Walang tao dito, gusto ba ng Dragon King na yakapin ang hamak na babaeng ito sa kanyang presensya? Napahadjijik siya, pero ang tawa niya ay nagpakiliti sa anit ni Julius Reed. Kela Radcliffe, naniniwala ka bang kaya kitang patayin? Sa pagtingin sa taong nasa harap niya na nagiging mas mapangahas, hinihiling na lamang ni Julius Reed na nasa kamay niya ang Dawn ng Tempest Sword. Kung hindi, siguradong kukunin niya ang espada at tatapusin ang sarili niya.
Dragon King, ganyan ka ba talaga galit sa akin? Keller Radcliffe said with a look of grievance, on the verge of crying. Nakakaawa ang tanawing ito. Ang sinumang ibang lalaki ay malamang nalumuhad sa kanyang harapan sa isang iglap. Ngunit alam na alam ni Julius Reed na ang taong ito ay isang diablo na kayang pumatay ng hindi kumukurap. Keller Radcliffe, ang kahangahangang banal na dalaga ng Asher Mountain, ang magiging sect leader ng Asher Mountain. Maaaring hindi pamilyar ang mga tagalabas sa Asher Mountain. Ngunit ang sinumang may kaunting kaalaman tungkol sa martial world ay nanginginig sa pangalan. Pinaninindigan ng Asher Mountain ang lakas ng militar, at anumang isyo na maaaring malutas sa pamamagitan ng kamao ay hindi kailanman natugunan ng may dahilan. Sa martial world, ang mga tao ay naglakas loob na pukawin ang Deep Cold, maglakas loob na pukawin ang Wilson Pavilion. Ngunit sa harap ng Asher Mountain, maaari lamang nilang lunukan ang kanilang mga sirang ngipin at tiisin ang sakit. Ang Pavilion Master ng Wilson Pavilion, si Amadeus Fairbanks, ay isang kilalang figure sa martial world. Dahil hindi siya nasisiyahan sa pag-uugali ng Asher Mountain, nagpunta siya sa Asher Mountain na mag-isa upang mga tuwiran sa kanila. Sa huli, nabugbog siya ng husto kaya muntik na siyang mamatay sa bundok. At si Julius Reed ang personal na pumunta para iligtas siya. Sa oras na iyon, si Keller Radcliffe ay nagdaraos ng isang martial contest para humanap ng asawa at umaakit ng hindi mabilang na underground strongmen para lumahok. Dahil sa Amadeus Fairbanks, binugbog ni Julius Reed ang lahat ng tatlong nakatatandang kapatid ni Keller Radcliffe. Nang marinig niya ang balita, agad na kinuha ni Keller Radcliffe ang kanyang espada at hinabol si Julius Reed, ngunit natalo niya ito sa entablado ng paligsahan. Markang paywa. Sa oras na iyon, medyo curious si Julius Reed kung bakit magtatayo ng arena ang Asher Mountain nang walang dahilan. Posible kaya na sila ay tapat sa lakas ng militar kaya nagtipon sila araw-araw na panloob ng mga kompetisyon. Gayunpaman, nang dumating ang mga tao mula sa Asher Mountain na may dalang burden na bola, napagtanto ni Julius Reed na nalagay siya sa gulo. Kaya, umalis siya sa bug zone ng usok. Pagkaraan, kahit na paulit-ulit na lumapit ang Asher Mountain sa sagradong altar ng 10,000 Mountain Alliance para humingi ng hustisya. Bilang paggalang sa katanyagan ng Dragon King at sa kapangyarihan ng Alliance, kinailangan nilang pansamantalang sumuko. Ngunit ang kahihiyan ng santo ay isang puot na nakaukit ng malalim sa mga buto ng bawat tao mula sa Asher Mountain. Ngayon, na nakabunggo sa mismong Saintes, lalo lang lumala ang sakit ng ulo ni Julius Reed. Mula sa kanilang maikling palitan kanina, tila ang kakayahan ng babaeng ito ay malamang na bumuti ng husto. Saintes, alam ba ng Asher Mountain na nasa labas ka na? Dahil ang pagkuha ng mahirap na diskarte ay hindi gagana, Julius Reed ay maaari lamang subukan ang isang mas malambot. Kapag nalaman ito ng iyong amo, tiyak na parurusahan ka niya. Ang Saintes ng Asher Mountain, na nakahanda bilang susunod na kahalili, ay hindi pinahintulutang umalis sa bundok ng walang utos ng sekta. Ang paggawa nito sa kanyang sariling kagustuhan ay magdudulot ng matitinding kahihinatnan. Ginoo ang nagpadala sa akin dito, ang sabi niya, sinasabi sa akin na pagdating ng araw na may talam sa kamay, patayin ang lahat ng walang pananampalatayang aso sa mundo. Napailing si Nelson, nagsasalita na parang nangiinis na babae, ano bang masama sa akin? Sabi mo hindi ako pangit, bakit ayaw mo sa akin? Mapang-akit ang bawat pagsimangot at ngiti niya. Ngunit alam na alam ni Julius Reed na ito ay isang nakamamatay na sandata. Ang babaeng nauna sa kanya ay may buhay ng libo-libo sa kanyang mga kamay. Paano kita mapapaalis? Sa unang pagkakataon, pumayag si Julius Reed. Pakasalan mo ako. May asawa na ako. Kung gayon, papatayin ko ba siya? Naniniwala ka bang ako ang unang papatay sa'yo? Talaga bang matitiis mong gawin ito? Nelson, hindi mo ba alam na may kasabihan? Anong sinasabi? Kapag ang Dragon King ay galit na galit, umaagos ang dugo ng 1,000 li. Dati yan. Ngayon hindi mo na ako matatalo, anong big talk ang binibigay mo? Panipi kuwit panipi, naramdaman ni Julius Reed ang pananakit ng kanyang dibdib. Ate, pwede mo ba akong bigyan ng 1 taon para isaalang-alang? Okay lang ba? Si Julius Reed, na palaging nang-aapi sa iba sa kanyang katayuan, ay sa unang pagkakataon ay naranasan ang pakiramdam na siya mismo ay binyo-bully.
Masyadong nakakasawa. Hindi niya ito matatalo sigurado. Pero at least kaya niyang lumaban ng draw. Gayunpaman, kung ang babaeng ito ay seryosong pumatay kay Kella Radcliffe, hindi niya ito mapoprotektahan. Ang Saintess ng Asher Mountain ay dating isang hindi magagapi na pag-iral. Hindi kaya. Masyadong mahaba ang isang taon, kapag naibalik na ang iyong paglilinang, tiyak na hindi kita matatalo. Umiling si Nelson, bumubulong sa kanyang hininga, sinabi ni Master na hampasin ng malakas kapag ikaw ay pababa, ang karangalan ng Asher Mountain ay hindi dapat mawala. Ang matandang bagay na iyon ay ang iyong amo. Nangangati ang mga ngipin ni Julius Reed sa puot. Dahil lang ba noong panahong iyon ay nabasag niya ang isa sa mga bote ng elixir ng Panginoon ni Nelson habang iniligtas si Amadeus Fairbanks? Kailangan ba ito? Pagkatapos ng maraming taon, hindi mo maaaring insultuhan ang aking amo. Tumaas ang isang kilay ni Nelson, ang maikling espada sa kanyang kamay ay matalim. But speaking of which, paano mo ako nahanap? Biglang napagtanto ni Julius Reed, na naging amnesiac sa loob ng mahigit 3 taon, paano siya nahanap ni Nelson ngayon? Hindi ba't ikaw ang gumising sa Silang Dragon platform? Tinatawag ang mga pangunahing dibisyon ng 10,000 Mountain Alliance. Napakurap si Nelson, medyo naguguluhan, hindi ba ikaw ang gumagawa nito? Ang Silang Dragon platform. Sabay-sabay na pumasok sa isip ni Julius Reed ang mga alaala. Tapos na para. Tiningnan niya ang Dragon King ring sa kanyang daliri at tinampal ang kanyang noo. Ngayon, ako ay nasa malaking problema.